Mommy, hinahanap kita kanina. Ang boses na iyon, ang boses ng anak ko, ang siyang bumuta sa katahimikan ng kwartong iyon. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natulala nakatingin sa pintuan, habang ang maliit na babaeng may suot na pink na bestida ay tumatakbo papalapit. Ang aking puso na ilang saglit lamang ang nakalipas ay tumibok ng mabilis dahil sa pag-asang makikita ko siya ay biglang nanlamig. Ina, bulong ko ang mga labi ko'y halos hindi makagalaw, ngunit hindi niya ako narinig. Hindi niya ako nakita. Dumiretso siya sa mga bisig ng babaeng nakatayo sa tabi ng aking kama si Karen at niyakap ito ng mahigpit. Mommy, bakit mo ako iniwan kanina naligaw ako sa garden? Reklamo ni Yina habang nakasiksik sa leeg ni Karen. Mommy, tumigil ang mundo ko. Ang bawat pagtibok ng puso ko ay parang may humihila pababa. Ang mga mata ko ay nanatiling nakatutok sa kanila sa anak kong babae na hindi ko nakita sa loob ng 2 taon na ngayon ay kumakapit sa isang babaeng hindi ko akalain na makikita ko pang muli. Si Karen, ang dati kong matalik na kaibigan. Ang babaeng tinulungan ko nung wala siyang trabaho pinatira sa amin at ipinakilala sa mga taong makakatulong sa kanya. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harapan ko nakasuot ng damit na halos kamukha ng suot ko noong huling kaarawan ko at may suot na singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na kasing itsura ng singsing na ibinigay sa akin ni Anton noong ikasal kami. Ah, gising ka na pala, sabi ni Karen at saka pa lang niya ako hinarap. Ang ngiti niya ay matamis, masyadong matamis, yung tipong ngiting alam mong may tinatago. Buti na lang, Camille, buti na lang at nagising ka. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay parang natigil sa aking lalamunan, hindi makalabas. Ang mga mata ko ay nanatili kay Wina na ngayon ay nakatingin na sa akin na may pagtataka. Mommy, sino yan? Tanong ni Wina, ang maliit niyang daliri ay nakaturo sa akin. Ah, siya si Tita Camille? Sagot ni Karen, ang boses ay mahinahon at parang walang bahid ng pagkakasala. Yung babaeng na koma, naalala mo ba noong sinabi ko sa'yo na may babaeng natutulog sa hospital? Tita Camille. Ang sarili kong anak ay tinatawag akong tita. Ah, oh, yung natutulog. Masayang sabi ni Wina at saka bumaling kay Karen. Mommy, pwede ba tayong kumain ng ice cream? Sabi mo kanina pagkatapos mong puntahan si Tita Camille, kakain tayo ng ice cream. Sandali lang anak, sabi ni Karen hinahaplos ang buhok ni Wina. Kausapin muna natin si Tita, sandali lang ha, tapos kakain na tayo. Tumango si Ina at tumakbo papalapit sa upuan sa sulok ng kwarto kung saan may dala siyang maliit na manika. Umupo siya doon abala sa paglalaro habang ako ay nananatiling nakahiga sa kama, paralisado, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Lumapit si Karen sa akin, yumuko at bumulong sa tainga ko. Alam mo, Camille, minsan hindi sapat ang dugo, kailangan ng presensya, at ako ang nandito. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na bumaon sa dibdib ko. Ang mga mata ko ay napuno ng luha, ngunit pinilit kong huwag kumurap, ayokong makita niyang umiiyak ako. Ayokong bigyan siya ng kasiyahang makita ang pagkasira ko. Bakit? Tanging na itatanong ko, ang boses ko ay paos at mahina. Bakit mo ginagawa ito, Karen? Kaibigan kita. Kaibigan, mahina siyang tumawa, ang tunog ay parang kampana na may lason. Camille, 2 taon kang tulog. 2 taon mong iniwan ang pamilya mo. Hindi ka pwedeng mag-expect na hihintayin ka ng lahat na parang walang nangyari. Hindi ko naman piniling makoma, nanginginig ang boses ko. Pero ganun ang nangyari, di ba? Putol niya, ang mga mata ay nanlamig. At habang natutulog ka, may nagsipag. May nag-alaga kay Wina. May umintindi kay Anton. May nagpatawa sa biyenan mo. Ako yon, Camille. Ako ang gumawa ng lahat ng yon habang ikaw ay nakahiga dito walang malay. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang damit, at ngumiti ulit, yung matamis na ngiting alam kong peke. Kaya huwag kang mag-alala ha, ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka lang, ipagpapatuloy namin ang buhay namin. Ang buong buhay namin, parang kasama niya na ako sa pangungusap na yon. Biglang tumunog ang phone ni Karen. Kinuha niya ito, tiningnan ng screen, at lumambot ang mga mata niya. Sandali lang, si Anton, sabi niya, at saka sumagot sa tawag. Oh mahal, gising na si Camille. Oo, okay naman siya. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Sige, ingat ka sa meeting mo. Mahal, ang tawag na iyon, ang tawag na mahal, ay parang martilyo na tumama sa aking dibdib. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking nang ako sa akin ng habang buhay, ay tinatawag ngayong mahal, ang babaeng nagsuot ng singsing na katulad ng sa akin. Kita mo, sabi ni Karen, pagkatapos ibaba ang tawag, ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ganyan na kami ni Anton.
2 taon na kaming ganito. At hindi lang ako ang sumusuporta sa relasyon namin pati si Doña Leticia. Si Leticia ipat, nauutal kong sabi. Ang biyenan ko, sinasang-ayunan niya ito. Bago pa man makasagot si Karen, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang babaeng may matangkad na tindig, may suot na itim na damit at perla sa leeg. Si Doña Leticia Villanueva, ang ina ni Anton, ang babaeng minsan kong tinawag na mom nung una akong ikasal sa pamilya nila. Agising na nga, sabi ni Doña Leticia, ang boses ay malamig at walang emotion. Ang mga mata niya ay dumaan sa akin na parang wala lang ako, parang isa akong kasangkapan sa kwarto na hindi niya napapansin. Buti naman, at least hindi na kami mag-aalala pa. Mama, sabi ni Karen, ang boses ay biglang naging sunod-sunuran. Kumusta po, naka-order na po ba kayo ng catering para sa Sabado? O naasikaso ko na, sagot ni Doña Leticia at saka lumingon sa akin. Camille, huwag kang mag-alala sa mga gastusin mo dito sa hospital. Ako na ang bahala. Pero dapat mong malaman, ning Sabado putol ko ang boses ay nanginginig. Tumingin sa akin si Doña Leticia na parang nagsasabing, bobo ka ba to? Bago sumagot, ang kasal ni na Anton at Karen. Sabado 2:00 ng hapon sa City Hall. Siyempre hindi naman namin gagawing enggrande, hindi ito ang unang kasal ni Anton, kaya mas pribado lang. Pero siyempre imbitado ka, kung kaya mo pang bumangon. Ang kasal ni na Anton at Karen. Ang mundo ko ay umikot. Ang mga salita ni Doña Leticia ay parang malabo na ang mga tunog ay parang nagmumula sa malayo. Naririnig ko ang sarili kong paghinga, mabilis mababaw, parang hindi sapat ang hangin. Mommy, tapos na ako maglaro. Sigaw ni Wina mula sa sulok at tumakbo pabalik kay Karen. Pwede na ba tayong kumain? Sandali lang anak, sabi ni Karen, hinahaplos ang ulo ni Wina. Kausapin pa natin sandali si Tita Camille, pero nagugutom na ako. Malungkot na sabi ni Wina at saka tumingin sa akin. Tita, alam mo ba na may ice cream shop na bago sa mall, yung may rainbow colors? Pupunta kami ni Mommy mamaya. Rainbow colors, ang paboritong kulay ng anak ko. Ang kulay na lagi niyang ginuguhit sa mga papel noong bata pa siya, noong ako pa ang mommy niya. Inay, tawag ko, ang boses ay halos hindi marinig. Ina, halika rito. Tumingin sa akin si Wina na may pag-aalinlangan at saka tumingin kay Karen. Mommy, ayaw ko. Okay lang anak, sabi ni Karen at saka yumakap kay Wina. Hindi mo kailangang lumapit kung ayaw mo. Tita Camille ay, hindi pa siya masyadong malakas. Kailangan niya ng pahinga. Hindi pa siya masyadong malakas. Kailangan niya ng pahinga. Ang mga salita ni Karen ay parang pader na itinayo sa pagitan ko at ng anak ko, isang pader na alam kong hindi madaling masira. Tama na muna tayo, sabi ni Doña Leticia at saka tumalikod. Karen, ihatid mo na si Ina sa bahay. Kailangan niyang matulog ng maaga para handa sa kasal sa Sabado. At ikaw, Camille, huminto siya at lumingon sa akin, ang mga mata ay malamig. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Tanggapin mo na lang ang nangyari. Mas mabuti para sa lahat, lalo na para kay Wina. At saka silang lahat umalis. Si Karen hawak ang kamay ni Wina. Si Doña Leticia na may daladalang autoridad na hindi ko maintindihan. At ako naiwan sa kwarto na yon mag-isa, mahina at puno ng mga tanong na walang sagot. Nang tuluyan nang magsara ang pinto, saka ko lang pinayagan ang mga luha na bumagsak. Hindi ako umiyak ng malakas, hindi ko kaya. Ang mga hikbi ay parang nakaipit sa dibdib ko, hindi makalabas. Ang sakit ay hindi ko kayang isigaw. Yung tipong gusto mong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. 2 taon. 2 taon akong natulog. At sa 2 taon na yon, kinuha nila ang lahat, ang asawa ko, ang anak ko, ang lugar ko sa pamilya. Hindi man lang nila hinintay na magising ako. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataong ipaglaban ang sarili ko. Nakita ko ang maliit na mesa sa tabi ng kama ko. Doon nakalagay ang isang lumang phone, yung phone na gamit ko bago ang aksidente. Hindi ko alam kung bakit nandito, pero nang buksan ko ito, may nakita akong note na nakapin sa screen. Ate, nakasave lahat ng kailangan mo. Tawagan mo ako, Marco. Si Marco, ang kapatid ko. Ang tanging taong naniniwala sa akin. Kinuha ko ang phone, pinindot ang screen, at nakita ang isang folder na may label na evidence. Binuksan ko ito, at ang mga mata ko ay nakakita ng mga mensahe, mga litrato, mga resibo. Lahat ng ebidensya ng relasyon ni na Anton at Karen. Lahat ng ebidensya na hindi nila alam na mayroon ako. Pero bago ko pa man ma-scroll ang mga ito, biglang bumukas ang pinto. Oo nga pala, Camille.
Si Karen nakangiti sa pintuan. Sinubukan kong isave ang photos mo sa phone na yan. Pero di ko alam kung bakit parang may laman siyang hindi mo pa nakikita. Baka gusto mong tingnan. Baka may sorpresa kang makita. Tungkol sa accident mo. Ngumiti siya ng bahagya yung nangiting may alam at saka tumalikod isinara ang pinto. Ang aking puso ay biglang tumigil. Ang aksidente na halos pumatay sa akin. Bumalik ang aking mga mata sa phone at nakita ko ang isang video file na may label na Parking Lot CCTV 2 AM. Binuksan ko ito. Yung video ay malabo ngunit sapat na upang makita ko ang isang figura na papalapit sa aking sasakyan, isang figura na may suot na hoodie na yumuko sa ilalim ng sasakyan at gumawa ng isang bagay na hindi ko maintindihan nung una. Pero nang makita ko ang figura na tumayo, alisin ang hoodie at ipakita ang mukha nito, nanlamig ang dugo ko. Hindi basta aksidente ang nangyari sa akin. May nagplano nito, may gustong mamatay ako, at ang mukhang iyon ang mukha na nakita ko sa video ay isang mukhang kilala ko. Huwag kang lalapit sa stranger. Di mo alam kung anong dala niya. Ang mga salitang iyon ni Karen ang unang bagay na bumungad sa akin nang tuluyan akong makauwi sa bahay na dating tahanan ko. 2 taon akong nakahiga sa ospital. 2 taon kong pinangarap na makabalik dito sa lugar kung saan ko napatulog si Ina. Noong sanggol pa siya sa kusinang, kung saan kami nagluluto ni Anton ng sabay sa hardin, kung saan kami nagtatanim ng mga sunflower ni Waina. Pero hindi ito ang bahay na naaalala ko. Nang buksan ni Aling Nena ang pinto para sa akin, ang unang pumasok sa paningin ko ay ang malaking portrait sa sala. Hindi na ito ang larawan naming mag-asawa noong kasal namin. Hindi na ito ang litratong kinunan sa Tagaytay noong buntis ako kay Wina. Ngayon ito ay isang larawan ng 3 tao, si Anton, si Karen at si Aina nakangiti nakasuot ng puti, parang isang perpektong pamilya. Camille anak, mahinang sabi ni Aling Nena hinawakan ang braso ko. Huwag mong masyadong dibdibin, unti-unti lang. Hindi ako sumagot, hindi ko kaya. Ang dibdib ko ay parang may bakal na nakadagan at ang mga tuhod ko ay nanghihina. Pero hindi ako pwedeng mahulog. Hindi dito, hindi sa harap nila. Sige, dito na lang ang kwarto mo, sabi ng isang katulong na hindi ko kilala. Itinuro ang isang maliit na silid sa tabi ng kusina. Inayos na namin para sa iyo ang kwarto ng mga katulong, ang dating tinutulugan ng mga kasambahay nila. Sandali, sabi ko, ang boses ay paos. Bakit dito, saan ang kwarto ko? Ang katulong ay tumingin sa ibang direksyon, hindi makasagot. Si Aling Nena ay mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Camille, mahinang bulong niya. Ang kwarto mo sa taas. Ginawang kwarto na nina Anton at Karen, para akong sinuntok sa sikmura. Ang kwarto na pinagpuyatan ko nung dinadala ko si Ina. Ang kwarto kung saan kami nagplano ni Anton ng ating future. Ang kwarto kung saan namin pinag-usapan ang pangalan ng aming anak. At si Ina, tanong ko halos hindi marinig. Saan natutulog si Ina? Sa kwarto niya, sabi ng katulong. Pero madalas natutulog siya kay Mommy Karen. Mommy Karen, ang mga salitang yon ay parang kutsilyo na bumabaliktad sa puso ko. Camille, halika, umupo ka muna, sabi ni Aling Nena. Inakay ako papunta sa sofa. Kailangan mong magpahinga, hindi ka pa ganun kalakas. Pero hindi ako makaupo. May kailangan akong gawin. May kailangan akong makita. Saan si Ina? Tanong ko. Nasaan ang anak ko? Si Ina ay nasa hardin, sabi ng katulong. Nagdra-drawing siya. Hindi na ako naghintay pa. Iniwan ko si Aling Nena at naglakad papunta sa hardin. Ang puso ko ay parang sasabog sa sobrang kaba. 2 taon ko nang hindi nakikita ang anak ko. 2 taon kong pinangarap na marinig ang tawa niya, na makita ang kanyang mukha. At nang makita ko siya nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, ang buhok ay mahaba at kulot, ang mga mata ay nakatutok sa isang papel na may hawak na Crayola, ang mundo ko ay tumigil. Awan ko, ang boses ay nanginginig. Tumingala siya. Ang mga mata niya, ang mga mate na kopya ng mata ni Anton, ay napalitan ng pagtataka. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam kung sino ako. Huminto ako, hindi alam kung paano sasabihin. Ako si Camille. Ako ang... Yina, biglang sigaw ni Karen mula sa kung saan. Yina, halika rito. At saka ko nakita siya, si Karen, ang dating matalik kong kaibigan. Ang babaeng nagsilbing bridesmaid ko noong kasal namin. Ang babaeng nakangiti sa akin, habang sinasabi sa anak ko na huwag akong lapitan. Yina, huwag kang lalapit sa stranger. Di mo alam kung anong dala niya. Sabi ni Karen, hinila si Ina, papalapit sa kanya. Karen, ako si Camille. Sabi ko, ang boses ay pilit na kalmado. Hindi ako stranger. Ako ang... Alam ako kung sino ka. Putol ni Karen, ang ngiti ay matamis.
pero ang mga mata ay malamig. Pero para kay Wina stranger ka. 2 taon siyang hindi nakakita sa iyo. Hindi mo siya matatakot ng ganito. Mommy, bakit may babae dito sa bahay natin? Tanong ni Wina kay Karen, ang boses ay puno ng pagtataka. Mommy, tinawag niyang mommy si Karen. Ang mundo ko ay gumuho sa sandaling iyon. Ang mga luha ay bumara sa aking lalamunan, pero pinilit kong lunukin ang mga ito. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi dito, hindi sa harap nila. Inahalika, may ipapakita sa iyo si mommy, sabi ni Karen, hinawakan ng kamay ni Wina. Bumili ako ng bagong coloring book para sa iyo, yung may mga unicorn. Talaga tuwang-tuwa si Yina at saka tumakbo papasok ng bahay kasama si Karen. Hindi man lang ako nilingon ng anak ko. Hindi man lang niya ako nakilala. Camille, narinig kong bulong ni Aling Nena nakatayo sa likod ko. Huwag mong masyadong. Alam ko, putol ko ang boses ay paos. Alam ko. Bumalik ako sa loob ng bahay, ang bawat hakbang ay mabigat. Nang dumaan ako sa sala, nakita ko ang maliit na table na may mga litrato. Hindi na ito ang mga litratong pamilya namin. Ang mga ito ay mga litrato ni Anton, Karen at Wina sa beach, sa mall, sa birthday party. Lahat ng mga sandaling hindi ko nakasama. At saka ko napansin ang isang bagay. Sa isang sulok ng table, may isang maliit na drawing. Isang drawing ng isang babae na may mahabang buhok, hawak ang kamay ng isang maliit na bata. Sa ilalim nito may sulat na hindi pa tapos. Para kay mommy, hindi ko alam kung bakit pero kinuha ko ang drawing na iyon. Itinago ko ito sa bulsa ko parang isang kayamanan. Camille, lumingon ako. Si Anton. Nakatayo sa pintuan, ang mga kamay ay nasa bulsa, ang mga mata ay umiiwas sa akin. Anton, sabi ko, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang tono ay malamig at opisyal. Kailangan nating pag-usapan ang legal na aspeto ng lahat ng ito. Hindi na kasi pwede pang bumalik sa dati. Ang mga salita niya ay parang latigo. Hindi na pwede pang bumalik sa dati. 2 taon akong nakakahiga sa ospital at ang tanging masasabi niya ay hindi na pwede pang bumalik sa dati. Anton, ako ang asawa mo, sabi ko, ang boses ay pilit na matatag. Kami ay kasal, kami ay may anak, hindi mo pwedeng. Camille, huwag mong gawing mahirap ang lahat. Putol niya, ang boses ay may bahid ng inis. Alam mo naman na hindi na tayo pwedeng magpanggap. Ang mga bagay ay nagbago, kailangan mong tanggapin iyon. Ano ang nagbago? Tanong ko, ang boses ay nagsisimula ng umiyak. Ako ang nagbago. Dahil ba ako ay nakoma? Dahil ba ako ay nagising? Camille, huwag mong. Anton, 2 taon na akong nakahiga. Putol ko, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. 2 taon akong hindi makapagsalita, hindi makagalaw, hindi makakita ng anak ko. At ngayong nagising ako, ang sasabihin mo sa akin ay hindi na pwede pang bumalik sa dati. Saan ako pupunta? Saan ko dadalhin ang anak ko? Aking may papadahasin. Hindi sumagot si Anton. Tumingin lang siya sa akin na parang ako ay isang problema na kailangang ayusin. Kailangan kong pumirma ng mga dokumento, sabi niya sa wakas. Ang abogado namin ay maghahanda ng mga papeles. Pakiusap, huwag mong gawing mahirap ang lahat. At saka siya tumalikod at umalis. Iniwan ako sa sala mag-isa, kasama ang mga litrato ng pamilya na hindi ko na makikilala. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa maliit na kwarto na ibinigay nila sa akin, ang kwarto ng mga katulong, at kinuha ko ang phone na iniwan ni Marco. Binuksan ko ito at tinawagan siya. Ating agad na sumagot si Marco, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kumusta ka? Nasa bahay ka na ba? Oy, sabi ko, ang boses ay mahina. Nasa bahay na ako, pero Marco, hindi ko alam kung ito pa ba ang tahanan ko. Alam ko, ate. Alam ko. Malungkot na sabi ni Marco. Pero huwag kang susuko. Nakita mo ba ang mga ebidensya na iniwan ko sa phone? Hindi ko pa nabubuksan, sabi ko. Wala pa akong lakas. Buksan mo, ate, seryosong sabi ni Marco. May nakita akong mga bagay na kailangan mong malaman, mga bagay na magpapabago sa lahat. Kinuha ko ang phone at binuksan ang folder na may label na evidence. Ang mga mata ko ay nakakita ng mga screenshot ng mga mensahe sa pagitan ni Anton at Karen na puno ng mga salitang, mahal kita, miss na kita, hindi ko na kayang maghintay. Marco, ito ba? Hindi ko natapos ang pangungusap. Oo, ate, sabi ni Marco. 6 na buwan na silang nag-uusap ng ganyan. 6 na buwan bago ka pa man magising may relasyon na sila. 6 na buwan. Habang ako ay nakahiga sa ospital, habang ako ay nakikipaglaban para sa buhay ko, ang asawa ko
at ang dating matalik kong kaibigan ay nagkakagusto sa isa't isa. Pero may nakita pa akong mas malala ate. Patuloy ni Marco. Yung video ng camera sa parking lot, may nagpakialam sa kotse mo bago ka maaksidente. Nanlamig ang dugo ko. Sino? Hindi ko pa alam, sabi ni Marco. Pero malapit na nating malaman. May kakilala akong magaling sa pag-analyze ng CCTV footage. Bibigyan niya ako ng sagot sa loob ng ilang araw. Marco, kailangan kong malaman. Sabi ko, ang boses ay nanginginig. Kung may nagplano ng aksidente ko, alam ko ate putol niya. Kaya kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapadala sa awa. Huwag kang magpapadala sa mga luha nila. Lumaban ka. Lumaban ka. Ang mga salitang yun ay parang apoy sa dibdib ko. Sige Marco, sabi ko, ang boses ay pilit na matatag. Lalaban ako. Pagkatapos ng tawag, hindi ako makatulog. Nakaupo ako sa kama, ang phone ay nakasara, ang mga mata ay nakatitig sa kisam. Ang mga salita ni Anton ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi na kasi pwede pang bumalik sa dati. Pero mali siya. Hindi niya alam na habang siya ay abala sa pagbuo ng bagong buhay, kasama si Karen, ako ay nag-iipon ng lakas. Hindi niya alam na ang bawat sakit na dinadala ko ay nagiging dahilan para lumaban ako ng mas matindi. Kinaumagahan gumising ako ng maaga. Ang bahay ay tahimik pa. Naglakad ako papunta sa hardin, umaasang makikita ko si Yina. At doon ko siya nakita, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga nagdra-drawing. Dahan-dahan akong lumapit, hindi nais na takutin siya. Nang makita niya ako, tumigil siya sa pagguhit at tumingin sa akin. Tita, mahinang sabi niya. Ina, ako si... Huminto ako, hindi alam kung paano sasabihin. Pwede bang tumabi ako sa'yo? Tumango siya at saka bumalik sa kanyang drawing. Umupo ako sa tabi niya at saka ko nakita ang kanyang ginuguhit, isang babae na may mahabang buhok na kangiti, hawak ang kamay ng isang maliit na bata. Sino ang ginuguhit mo? Tanong ko, ang boses ay mahina. Tumingin siya sa akin at saka bumulong. Si mommy ko, siya yung nasa picture na tinatago ko sa ilalim ng unan ko. Ang puso ko ay tumigil. Anong picture? Yung picture na may babae na nakangiti, sabi niya. Sabi ni Mommy Karen, wag kong itago iyon, pero gusto ko siyang makita lagi. Minsan tua al bumara sa aking lalamunan. Yinay, pwede ko bang makita ang drawing mo? Tumango siya at ibinigay sa akin ang papel. Ang drawing ay magulo pero malinaw na nakikita ang isang babae na may mahabang buhok, ang buhok na katulad ng buhok ko noong bago ang aksidente. Nagsimula akong magsalita pero hindi ko natapos. Wena, sigaw ni Karen mula sa kusina. Wena, halika rito ngayon. Tumakbo si Wina na iwan ang drawing sa lupa. Kinuha ko ito at itinago sa bulsa ko, ang pangalawang drawing na itatago ko. Pero bago pa man ako makabangon, nakita ko ang isang papel na nahulog mula sa bulsa ni Karen nang tumakbo siya. Isang papel na may sulat. Pinulot ko ito at ang mga mata ko ay nakakita ng mga salitang nagpalamig sa buong pagkatao ko. Pregnancy test result positive, 12 weeks pregnant. 12 linggo, 3 buwan ng buntis si Karen. At bigla kong naalala ang sinabi ni Marco, may nagpakialam sa kotse mo bago ka maaksidente. Hindi ko alam kung paano nauugnay ang mga bagay na ito. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng lahat. Pero isang bagay ang malinaw sa akin sa sandaling iyon, hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng magpahina. Dahil kung hindi ako lalaban, mawawala sa akin ang lahat, ang anak ko, ang tahanan ko, ang buhay na dapat ay akin. Itinago ko ang papel sa bulsa ko kasama ang mga drawing ni Wina. At saka ako tumayo, pinunasan ng mga luha at humarap sa bagong araw. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang laban na ito. Pero isang bagay ang alam ko, lalaban ako. Para kay Ina, para sa sarili ko, para sa katotohanan. Ina, tandaan mo ha, si Camille ay hindi mommy mo. Siya yung nag-iwan sa'yo. Siya yung umalis kasi hindi kanya mahal. Nanigas ako sa likod ng pinto. Ang kamay ko na dapat ay kakatok para ipakita kay Wina ang drawing na ginawa ko para sa kanya na natiling nakabitin sa ere. Ang mga salita ni Karen ay parang kutsilyo na dahan-dahang pumasok sa dibdib ko, paulit-ulit na binubuka ang sugat na akala ko ay nagsisimula ng maghilom. Bakit po siya umalis, mommy? Tanong ni Wina, ang boses ay puno ng pagkalito na hindi dapat nararanasan ng isang 6 na taong gulang. Kasi hindi kanya mahal, anak. Sagot ni Karen, ang tono ay matamis, pero ang mga salita ay lason. Pero nandito ako, mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan, hindi ka tulad niya. Ang puso ko ay sumisigaw.
Ang bawat hibla ng pagkatao ko ay gustong sumugod sa loob yakapin si Hina at Sigwang. Mali siya, nandito ako, mahal kita. Pero hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo, ang mga kuko ay tumutusok sa palad ko. At ko ang mga luha ay umaagos sa pisngi ko ng walang tigil. Kakayanin ko, para sa anak ko. Pinunasan ko ang mga luha gamit ang likod ng kamay ko, huminga ng malalim, at lumakad palayo sa pinto. Hindi ko kayang harapin sila ngayon. Hindi ko kayang harapin si Ina na may ganitong sakit sa dibdib. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong tapusin ang laban na ito bago ko maipaglaban ang puso ko. Dumiretso ako sa banyo, binuksan ang gripo, at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa mukha ko. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin, ang mga mata na namumugto, ang mukha na maputla, ang katawan na nanghihina. Pero sa likod ng mga matang iyon may apoy, may galit, may determinasyon. Hindi ka nila kayang patumbahin, bulong ko sa sarili ko. Lalaban ka. Kinabukasan sinimulan ko ang aking papel. Ang papel ng isang babaeng mahina, nalilito, at unti-unting sumusuko. Tuwing may nakakakita sa akin, ginagawa kong mabagal ang mga kilos ko. Parang hirap na hirap akong maglakad. Parang hindi ko maalala kung saan ko inilagay ang mga gamit ko. Parang hindi ko maintindihan ang mga pinag-uusapan nila. Camille, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Karen. Isang hapon nang makita akong nakaupo sa sala, nakatingin sa wala. Dapat nasa kwarto ka nagpapahinga. Oo. Sabi ko, ang boses ay malabo. Nakalimutan ko. Saan ba ako dapat matulog? Parang nagbago ang mga kwarto dito. Ngumiti si Karen, ang ngiting iyon na puno ng awa na hindi naman totoo. Sa dulo ng hallway, Camille, yung kwarto ng katulong. Doon ka na muna ha, para malapit ka sa kusina kung sakaling kailanganin mo ng pagkain. Okay, sabi ko tumango-tango. Salamat Karen, buti na lang nandito ka. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga mata ni Karen ay kumislap, isang saglit na tagumpay na hindi niya napigilan. Ako na bahala sa iyo, Camille. Magpahinga ka na. Pagkaalis niya, ibinalik ko ang focus. Kinuha ko ang phone na itinago ko sa ilalim ng unan, ang phone na ibinigay ni Marco. Hindi ang luma na alam nilang hawak ko. Binuksan ko ang voice recorder app at tiniyak na nakarecord ang lahat ng aming pag-uusap. Ang bawat salita ni Karen ay ebidensya. Ang bawat ngiti niya ay patunay. Ang bawat pagpapangyang pag-aalaga ay sandata ko laban sa kanya. Kinagabihan ng tulog na ang lahat, lumabas ako ng bahay gamit ang likod na pinto. Naglakad ako ng 2 kanto, papunta sa 24-hour coffee shop, kung saan naghihintay si Marco. Nakaupo siya sa sulok, nakasuot ng hoodie, ang laptop ay bukas sa harap niya. May nahanap ako, ate, sabi niya agad. Hindi man lang nag-aksaya ng oras sa pagbati. Inikot niya ang laptop para makita ko ang screen. Email exchange sa pagitan ni Anton at isang mekaniko na nagngangalang Romy. Napabasa ako ng mga salita na nagpalamig sa buong katawan ko. Kailangan kong mawala siya. Hindi bababa sa ilang buwan. Bahala ka sa paraan. 50,000 pesos kapag natapos. Ano to? Halos hindi ko maibulong ang mga salita. Eto pa, sabi ni Marco, nag-scroll pababa. Tingnan mo ang date. 2 linggo bago ang aksidente mo. At ito ang reply ni Romy. Sige boss, gagawin ko na. Hindi siya makakaalis ng buhay sa kotse na yon. Ang mundo ay umikot sa paligid ko. Kailangan kong humawak sa mesa para hindi ako mahulog. Si Anton. Ang asawa ko, ang ama ng anak ko. Siya ang nagplano ng lahat, hindi lang ang pagtataksil kundi ang pagpatay sa akin. Ate, kaya mo ba? Ang tanong ni Marco, ang kamay ay humawak sa akin. Nasaan si Romy ngayon? Tanong ko, ang boses ay pause. Yan ang problema. Sabi ni Marco, ang mukha ay nagdilim. Nawala siya. Bigla na lang nawala 2 linggo pagkatapos ng aksidente mo. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Parang may nagpasahod sa kanya para manahimik. O baka naman, may nagpasahod para tuluyan siyang manahimik. Bulong ko. Tumahimik kaming 2. Ang katotohanan ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang ako niloko ng asawa ko, sinubukan niya akong patayin. At ang babaeng tinawag kong kaibigan, ang babaeng ngayon, ay nag-aalaga ng anak ko, ay kasabwat niya. Ate, may sasabihin pa ako sa iyo. Sabi ni Marco, ang boses ay bumaba. Yung friend ko na nag-analyze ng CCTV footage, nakakita siya ng something. Ano? Yung 2 linggo bago ang aksidente, may nakita siyang babae na lumapit sa kotse mo sa parking lot ng office mo. Hindi malinaw ang mukha pero tingnan mo ang suot niya. Inikot niya ang laptop at nakita ko ang isang screenshot ng CCTV.
Isang babaeng nakasuot ng pulang scarf, yung kulay na paborito ni Karen, at yung bag na nakita kong daladala niya noong araw na umuwi siya mula sa mall. Siya o bulong coin si Karen. Hindi pa tayo sigurado, ate. Kailangan natin ng mas malinaw na ebidensya. Siya yan, Marco. Putol ko ang boses ay nanginginig sa galit. Kilala ko ang babaeng yon. Kaibigan ko siya. Alam ko kung paano siya maglakad, kung paano siya magsuot ng scarf, kung paano siya tumayo. Siya yan. Pinagmasdan ako ni Marco, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ate, kailangan mong mag-ingat. Kung totoo ito, kung pareho silang may kinalaman sa aksidente mo, delikado kang bumabalik sa bahay na iyon. Wala akong choice, sabi ko. Si Aina ay nandyan, hindi ko siya pwedeng iwan. Pero, Marco, naiintindihan mo ba? Sabi ko, ang mga luha ay bumabara sa lalamunan ko. Ang anak ko ay natutulog sa bahay na iyon, kasama ang mga taong sumubok na patayin ako. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko siya pwedeng hayaang lumaki na iniisip na hindi siya mahal ng mommy niya. Tumango si Marco, ang panga ay nakaigting. Sige ate, pero huwag kang gagawa ng kahit ano ng mag-isa. Tumawag ka sa akin palagi. Naiintindihan mo ba? Sabi ko, Marco. Pag uwi ko hindi ako makatulog. Nakatitig ako sa kisame, ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Si Anton, si Karen, ang plano, ang aksidente, ang lahat ng ito ay konektado. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan bakit. Bakit nila kailangang patayin ako? Bakit hindi na lang hiwalayan? Bakit kailangan pang patayin ang isang tao? Para lang maging masaya sila. Ang sagot ay dumating sa akin ng madaling araw habang nakikinig ako sa mga yabag ni Karen sa hallway dahil kung hiwalayan nila ako kalahati ng lahat ay akin. Ang bahay, ang negosyo, ang pera, lahat ng iyon ay dapat kong makuha. Pero kung mamatay ako, lahat ng iyon ay sa kanila. Hindi ako natatakot. Hindi na ako nalulungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay galit, isang malamig kalmado at nagbabagang galit na nagbibigay sa akin ng lakas na kinakailangan ko. Kinaumagahan nakita ko si Ina sa hardin, nagdra-drawing ulit. Umupo ako sa tabi niya, dala ang sarili kong sketchbook at mga lapis. Tita, sabi niya nagtataka. Nagdra-drawing ka rin pala. O, sabi ko ngumiti ng mahina. Gusto mo bang gumuhit tayo ng magkasama? Tumango siya at saka bumalik sa kanyang ginagawa. Umupo kami ng tahimik, ang mga lapis ay gumagalaw sa papel, ang umaga ay tahimik at payapa. Tita, sabi ni Wina pagkaraan ng ilang minuto. Alam mo, minsan, pinapanaginipan ko na may ibang mommy ako. Yung mabait, yung hindi sumisigaw. Ang puso ko ay tumigil. Anong ibig mong sabihin, anak? Magpatsap, pahap, amawastaw. Yung mommy ko sa panaginip. Sabi niya, ang boses ay mahina, halos bulong. Mahaba ang buhok niya. At nakangiti siya palagi. Hindi siya sumisigaw na parang si Mommy Karen. Ang boses ko ay nanginginig. Gusto mo bang makita ko ang drawing mo? Tumango siya at ibinigay sa akin ang papel. Ang drawing ay nagpapakita ng isang babae na may mahabang buhok na kangiti. Hawak ang kamay ng isang maliit na bata. Ang parehong drawing na nakita ko nung unang araw. Ang parehong babae na may buhok na katulad ng buhok ko. Nagsimula akong magsalita pero hindi ko natapos. YNA, sigaw ni Karen mula sa loob ng bahay. YNA, halika rito, kailangan mo ng maligo. Tumakbo si Ina na iwan ang drawing sa lupa. Kinuha ko ito at itinago sa bulsa ko kasama ang lahat ng iba pang ebidensya na aking tinatago. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, ang phone ko ay nag-vibrate. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Alam ko kung sino ang nagpagupit ng preno ng kotse mo. Pero kailangan kong makita ka ng personal. Bukas 3 p.m. sa lumang simbahan sa may Padjo. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Tinitigan ko ang mensahe, ang puso ay mabilis na tumibok. Sino kaya ito? Si Romy, isang saksi o isang bitag? Pero isang bagay ang alam ko. Hindi ako pwedeng magdalawang isip. Kung may taong may alam ng katotohanan, kailangan kong malaman kung sino siya. Kahit na nangangahulugan ito ng paglalagay ng sarili ko sa panganib. Tinago ko ang phone sa ilalim ng unan at saka pumikit. Bukas 3 p.m. sa lumang simbahan, makikilala ko ang taong may hawak ng susi sa katotohanan. At hindi ako pupunta ng walang sandata. Ang simbahan ay nakatayo sa gitna ng halos nakalimutang kalsada, sira ang bubong na tuyot na mga dahon sa sahig. At ang hangin ay may dalang amoy
ng lumang kahoy, at alikabok. Tiningnan ko ang orasan sa phone ko, 2:58 p.m. Tama ang lugar, tama ang oras pero walang kahit isang tao. Tumayo ako sa harap ng pintuan, pinagmamasdan ang loob ng simbahan. Ang mga upuan ay sira-sira, ang mga bintana ay basag, at ang altar sa dulo ay natatakpan ng makapal na alikabok. Wala akong nakitang anino, walang narinig na yabag. Ang tanging kasama ko ay ang sarili kong hininga at ang mabilis na tibok ng puso ko. Saan siya? Naisip ko, baka na late o baka hindi na talaga darating. Pero may isang bagay sa hangin na hindi tama. May kakaibang katahimikan, hindi yung payapang katahimikan ng simbahan, kundi yung katahimikan bago sumabog ang bagyo. Lumingon ako sa paligid, pinagmamasdan ang bawat sulok. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga puno, sa mga daan, walang tao. Wala kahit isang sasakyan. Siguro na late lang, sabi ko sa sarili. Hintayin ko lang, pero hindi ako naniwala sa sarili ko. May boses sa isip ko na sumisigaw. Umalis ka na, Camille. May mali dito. Gayunpaman, hindi ako gumalaw. Hindi ako pwedeng umalis. Kung may taong may alam ng katotohanan tungkol sa aksidente ko, kailangan kong malaman kung sino siya. Kahit na nangangahulugan ito ng paghihintay sa isang abandonadong simbahan para sa isang estranghero. Lumipas ang mga minuto, 3:05 p.m., 3:10 p.m., wala pa rin. Tumikim ako, ang aking mga palad ay pinagpapawisan. Ilang hakbang ang ginawa ko papasok sa simbahan, ang mga yabag ko ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Tiningnan ko ang altar, ang malaking krus, ay nakatagilid, ang mga kandila ay matagal nang natuyo. At saka ko narinig ito, isang mahinang tawa mula sa likod ng altar. Tumigil ang puso ko. Sino yan? Sigaw ko, ang boses ay nanginginig sa kabila ng pagsisikap kong maging matatag. Nandito na ako. Lumabas ka na. Ang tawa ay naging mas malakas, mas pamilyar. At saka lumabas ang isang anino mula sa likod ng altar, isang babaeng may maikling buhok. Nakangiti ang mga mata, ay kumikinang sa liwanag na pumapasok sa sirang bintana. Si Karen. Camille, sabi niya, ang boses ay matamis, halos parang kumakanta. Akala mo ba hindi ko alam? Mula pa nung unang araw na nagising ka, alam kong may binablock ka. Ang mundo ay tila tumigil. Napatitig ako sa kanya, ang mga salita ay hindi makalabas sa bibig ko. Siya ang nag-text sa akin. Siya ang nag-imbita sa akin dito. Ano? Anong ginagawa mo dito? Naitanong ko, ang boses ay pabulong. Ang tanong, anong ginagawa mo dito? Ngumiti siya, lumapit ng isang hakbang. Akala mo ba may taong magbibigay sa iyo ng impormasyon? Wala. Nag-imbento lang ako ng dahilan para makapunta ka dito mag-isa, walang makakaalam, walang makakatulong sa'yo. Ang puso ko ay mabilis na tumibok. Tumingin ako sa paligid, walang ibang tao. Walang sasakyan sa labas. Walang taong makakarinig kung sumigaw ako. Bitag, naisip ko. Naipit ako sa bitag niya. Bakit, Karen? Naitanong ko, pinipilit kong manatiling kalmado. Bakit mo ginagawa ito? Ano bang nagawa ko sa iyo? Anong nagawa mo sa akin? Tumawa siya, isang malamig at walang awang tawa. Camille, lahat ng ito ay dapat sa akin. Si Anton, ang bahay, ang pamilya, lahat. Pero ikaw ang nauna. Ikaw ang nakakuha ng lahat ng dapat ay akin. Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan, putol niya. Ang kailangan mong malaman ay ito, ako ang nag-ayos ng aksidente mo, pero hindi ako nag-iisa. May kasabwat ako. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Umiling ako, ang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Sino-sino ang kasabwat mo? Ngumiti siya, ang mga mata ay nanlilisik. Yung taong pinagkakautangan mo ng buhay mo, si Anton. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang mga salita niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, si Anton, si Anton, si Anton. Ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ng anak ko, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko. Hindi, bulong ko, umiling. Hindi siya. Hindi gagawin yon ni Anton. Oh, Camille, sabi ni Karen, ang boses ay puno ng awa na hindi totoo. Ang tanga mo pa rin, akala mo ba mahal ka niya? Hindi. Ikaw ay isang aksidente, isang pagkakamali na gusto niyang itama. At ako ang tamang sagot. Hindi totoo yan. Sigaw ko, ang mga luha ay bumabagsak na. Si Anton ay, ano, mahal ka? Tumawa siya ng malakas. Kung mahal ka niya, bakit hindi ka niya hinintay na magising? Bakit niya ako pinaupo sa pwesto mo? Bakit niya ako pinaligaw, pinaamo, at pinangakuan ng kasal? Ang bawat salita ay parang kutsilyo. Bawat isa ay tumutusok sa puso ko, pinupunit ang bawat pag-asa na aking pinanghawakan.
At alam mo ba ang pinakamagandang bahagi? Patuloy niya lumapit ng isa pang hakbang. Ang anak mo si na tinatawag na akong mommy. Hindi ka na niya kilala. Sa isip niya ako na ang ina niya. Huwag mong idamay si inay kung sabi ko ang boses ay nanginginig sa galit. Huwag mong, o anong gagawin mo? Ngumiti siya, ang mga mata ay malamig. Sasabihin mo kay Anton, kay Doña Leticia, sa lahat ng tao sa bahay na yon. Sinong maniniwala sa iyo, Camille? Ikaw nakakagising lang mula sa koma. Ikaw na sira ang ulo ayon sa biyenan mo. Hindi ako sumagot, hindi ako pwedeng sumagot. Ang mga salita niya ay totoo, sinong maniniwala sa akin, ang baliw na asawa, nakakagising lang mula sa koma, or ang perpektong tagapag-alaga na nag-aalaga sa anak nila. Kaya ito ang mangyayari. Sabi ni Karen, ang boses ay nagiging formal negosyante. Uuwi ka sa bahay, kukunin mo ang mga gamit mo at aalis ka. Magpapirma ka ng mga dokumento na ibibigay ko sa iyo, annulment waiver, ng lahat ng karapatan mo sa ari-arian at pagbitaw sa kustodya kay na. Gagawin mo ito ng tahimik, walang eksena, walang reklamo. At kung hindi ako pumayag, ngumiti siya, isang ngiti na walang init, walang awa. Kung hindi ka pumayag, ako ang bahala sa'yo. At sa pagkakataong ito, hindi ka na magigising. Bago ko pa man siya maintindihan, bigla niyang itinulak ako. Nawalan ako ng balanse, ang mga braso ay nag-flail sa hangin. Ang mundo ay umikot at saka ko naramdaman ang matigas na bato ng hagdan sa likod ko. Ang sakit ay dumating na parang kidlat, ang ulo ko ay tumama sa gilid ng isang sirang upuan at ang lasa ng dugo ay pumuno sa aking bibig. Tulong, sigaw ko, pero ang boses ko ay mahina, basag. May naririnig ba, tulong? Tumawa si Karen, lumapit sa akin na may hawak na isang maliit na kutsilyo. Isang kutsilyo na kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang damit. Walang makakarinig sa'yo, Camille. Walang makakatulong sa'yo. Eto na ang katapusan mo. Pilit kong bumabangon, ang mga kamay ay dumudulas sa dugo, ang mga tuhod ay nanginginig. Ang sakit sa ulo ko ay matindi, pero ang takot ay mas malakas, ang takot na mamatay dito sa abandonadong simbahang ito, sa kamay ng babaeng sumira ng buhay ko. Huwag kang lalapit, sabi ko, ang boses ay nanginginig. Huwag kang... Anong gagawin mo, tatakbo ka? Ngumisi siya. Saan ka tatakbo? Sira ang bubong, sira ang mga bintana, ang tanging labasan ay nasa likod ko. At ako ay may kutsilyo. Tumingin ako sa paligid, tama siya. Ang tanging pintuan ay nasa likod niya. Ang mga bintana ay masyadong mataas, masyadong maliit, para makalabas ako. Wala akong takas. Ito na ba ang katapusan? Naisip ko, mamamatay na ba ako dito? At saka ko narinig ito, ang tunog ng mga yabag. Mabilis, mabigat, papalapit. 80, si Marco. Tumakbo siya papasok sa simbahan, ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Nakita niya ang dugo, nakita niya ang kutsilyo, nakita niya si Karen na nakatayo sa itaas ng hagdan. Lumayo ka sa kanya, sigaw niya, ang boses ay dumadagundong sa walang laman na simbahan. Nagulat si Karen, umatras ng isang hakbang. Marco, anong ginagawa mo? Sinundan ko siya, sabi ni Marco. Ang panga ay nakaigting. Alam kong may mali. Alam kong hindi siya dapat pumunta dito mag-isa. Buti na lang at sinundan ko siya. Huwag kang makialam, Marco. Sabi ni Karen, ang kutsilyo ay nanginginig sa kanyang kamay. Hindi mo alam ang pinag-uusapan natin. Hindi alam ko. Sabi ni Marco, ang mga mata ay matigas. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa aksidente. Alam ko ang tungkol kay Romy. Alam ko ang tungkol sa lahat ng kasinungalingan ninyo ni Anton. Ang mata ni Karen ay kumislap, isang sandali ng takot, mabilis na nawala. Wala kang ebidensya. Meron ako, sabi ni Marco, hawak ang phone na siya. And ngayon, meron na akong higit pa, ang pag-amin mo. Naka-record ang lahat ng sinabi mo. Ang pag-amin mo sa pag-ayos ng aksidente. Ang pag-amin mo ng kasabo at si Anton. Namutla si Karen. Ibigay mo sa akin ang phone na yan. Halika, kunin mo, at sabi ni Marco, ang boses ay puno ng hamon. Nag-alinlangan si Karen, ang kutsilyo ay nakataas. Tumingin siya kay Marco, saka sa akin, saka bumalik kay Marco. Ang mga mata niya ay naghahanap ng paraan, ngunit wala siyang mahanap. Hindi pa ito tapos, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi pa ito tapos, Camille. Babalikan kita. At saka siya tumakbo diretso sa pintuan na wala sa liwanag ng hapon. Tumakbo si Marco palapit sa akin, lumuhod sa tabi ko. Ate, okay ka lang ba? Dugo ka? Okay ako, sabi ko, ang boses ay nanginginig. Okay ako, Marco. Salamat sa Diyos, at sinundan mo ako. Hindi kita pwedeng iwan, sabi niya, hinawakan ang mukha ko, pinunasan ang dugo sa noo ko. Alam kong may mali.
Alam kong hindi ka dapat pumunta dito mag-isa. Paano mo nalaman? Sinundan kita, sabi niya. Nakita kitang umalis ng bahay. Hindi ako mapakali. Kaya sumunod ako mula sa malayo para hindi mo ako makita. Ngumiti ako, ang mga luha ay humahalo sa dugo. Buti na lang at nandito ka. Tumango siya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ate, may ebidensya na tayo. Yung confession niya, naka-record sa phone ko. Ang lahat ng sinabi niya, ang pag-amin sa aksidente, ang pag-amin na kasabwat si Anton, nasa phone ko na. Ang mga salita ay dumating sa akin na parang isang alon ng ginhawa at saka isang alon ng sakit. Si Anton, ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ng anak ko. Kasabwat niya si Karen sa pagtatangka sa buhay ko. Marco, sabi ko, ang boses ay mahina. Kailangan nating kumilos. Hindi na natin pwedeng hintayin. Kailangan nating... Alam ko, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Alam ko, ate, at alam ko kung sino ang dapat nating tawagan. Tiningnan ko siya. Sino? Si Atty. Ramon, sabi niya. Ang abogado ng pamilya. Kung may taong makakatulong sa atin siya yon. Tumango ako, tawagan mo siya, ngayon na. Habang tinatawagan ni Marco si Atty. Ramon, tumingin ako sa paligid ng simbahan sa altar, sa mga upuan sa dugo sa sahig. Ang lugar na ito na dapat ay libingan ko ay magiging simula ng pagbangon ko. Pero bago iyon, may isang bagay pa akong kailangang gawin. Marco, sabi ko, ang boses ay matatag. May isa pa tayong kailangang hanapin. Ano? Si Romy, sabi ko. Yung mekaniko, yung taong nag-ayos ng preno ng kotse ko. Kailangan natin siyang hanapin bago pa siya mawala ng tuluyan. Tumango si Marco. Hahanapin ko siya. Ipangako ko sa'yo, ate. Hahanapin ko siya. Tinulungan niya akong tumayo, ang mga kamay ay nanginginig pero matatag. Halika na, kailangan kang makauwi, kailangan mong magpahinga. Hindi ako pwedeng magpahinga, sabi ko. Hindi pa tapos ang laban. Alam ko, sabi niya. Pero kailangan mong magpahinga para sa laban na yon. Hindi ka pwedeng lumaban kapag duguan ka. Tumango ako, pinayagan siyang iakay ako palabas ng simbahan. Ang hapon ay mainit, ang sikat ng araw. Araw ay sumasakit sa mga mata ko. Pero hindi ako bumitaw, hindi ako pwedeng bumitaw. Habang naglalakad kami papunta sa kotse ni Marco, may isang bagay na kumislap sa lupa, isang phone. Ang phone ni Karen, naiwan niya ito sa pagmamadali niyang tumakas. Marco, sabi ko, itinuro ang phone. Tingnan mo, kinuha niya ito, pinagmasdan. Ang phone ni Karen, naiwan niya. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ngumiti ako ng totoo. May ebidensya na tayo, Marco. Ang pag-amin niya, ang lahat ng nasa phone niya. May ebidensya na tayo. Tumango siya, ang mga mata ay kumikinang. O ate, may ebidensya na tayo. Pag-uwi namin ng bahay ay tahimik. Tahimik ang lahat, walang si Karen, walang si Anton. Siguro wala pa sila sa bahay. Siguro nagtatago pa si Karen. Pero hindi ko na iyon pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay si Ina. Saan siya? Okay ba siya? Naglakad ako papunta sa likod ng bahay sa hardin at saka ko siya nakita. Nakaupo si Ina sa lupa, ang mga tuhod ay nakayakap, ang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak siya. Ina, tawag ko, ang boses ay nanginginig. Ina, anak, bakit ka umiiyak? Tumingala siya, ang mga mata ay pula at namamaga. At saka nang makita niya ako, tumakbo siya. Papunta sa akin, ang mga braso ay nakabuka. Mommy, sigaw niya. Mommy, totoong mommy ko po kayo, di ba? Napaluhod ako, sinalo siya sa aking mga bisig. Oo anak, oo, ako ang mommy mo. Ako ang totoong mommy mo. Sabi ni Karen, hikbi niya, ang mukha ay nakabaon sa dibdib ko. Sabi ni Karen, wala na raw akong mommy, pero alam ko na ikaw po. Ikaw po ang mommy ko sa panaginip, yung may mahabang buhok, yung nakangiti, ikaw po. Ang mga luha ay bumagsak mula sa aking mga mata. Hindi ko na kayang pigilan. Hinawakan ko siya ng mahigpit, hinalikan ng ulo niya, niyakap siya na parang hindi ko na siya pakakawalan. Oo anak, bulong ko. Ako ang mommy mo at hindi na kita iiwan. Pangako, hindi na kita iiwan. Tumingala siya sa akin, ang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Mommy, mananatili ka ba? Hindi ka ba mawawala na parang sa panaginip? Hindi anak, sabi ko, ang boses ay matatag. Hindi na ako mawawala. Mananatili ako. Pangako, mananatili ako sa tabi mo palagi. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. At sa sandaling iyon, alam ko na ang laban ay hindi lamang para sa akin. Hindi lamang para sa hustisya. Hindi lamang para sa ari-arian. Ang laban na ito ay para sa kanya, para sa batang babae na nakatingin sa akin, na may mga mata na puno ng tiwala, para sa batang babae na tumawag sa akin ng mommy, para sa batang babae na karapat-dapat sa isang ina na hindi susuko. At hindi ako susuko, hindi kailanman.
Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa di mo pa alam, Camille. Napatigil ako sa pag-upo sa harap ni Attorney Ramon. Ang kanyang opisina ay malamig hindi dahil sa aircon kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan niya. Katabi ko si Marco at sa harap namin ay nakalatag ang mga ebidensya, ang phone ni Karen, ang mga screenshot ng mensahe, ang video, ang pag-amin niya sa simbahan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, ang boses ay kalmado, pero ang puso ay mabilis ang tibok. Huminga ng malalim si Attorney Ramon, inayos ang kanyang salamin. Ang ebidensyang ito, sapat na ito para sa kaso ng adultery at attempted murder. Malakas ang kaso natin. Pero, nauungot kong tanong. Para sa financial fraud, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Ang paglipat ng pera ay hindi sapat. Kailangan nating patunayan na alam ni Anton at ni Karen na ang perang iyon ay hindi sa kanila. Napatingin ako kay Marco Teto. Nakita mo ba ang account ko, Marco? Tumango siya, kinuha ang tablet mula sa bag. Na-check ko na ate, yung joint account ninyo ni Anton, yung 2 milyong pisong pinag-ipunan ninyo para sa future ni ina. Nasaan na? Napahinto siya. Tumingin sa akin, ang mga mata ay may halong galit at awa. Inilipat nila sa account ni Karen, 2 linggo pagkatapos mong makoma. Ang mundo ay tila huminto. 2 milyon. 2 taon kong pinag-ipunan iyon, bawat dagdag na oras sa trabaho, bawat pagtitipid, bawat pangarap para sa anak ko. At habang nakahiga ako sa ospital, hindi ko alam kung buhay pa ako o patay na kinuha nila ang lahat. May ebidensya ka ba ng paglipat? Tanong ni Attorney Ramon. Opo sabi ni Marco, ipinakita ang tablet. Nakuha ko ang bank records, ang pirma ni Ate Peke, hindi tugma sa totoong pirma niya. Tiningnan ko ang screen. Ang pangalan ko ang pirma ko, Peke. Ang pera ko ang pinaghirapan ko, nawala. At ang taong gumawa nito, ang asawa kong dapat ay nagmamahal sa akin. Attorney Ramon, sabi ko, ang boses ay biglang naging matatag. Gusto kong ipaglaban ang lahat. Hindi lang ang anak ko, hindi lang ang dangal ko, pati ang bawat piso na ninakaw nila sa akin. Tumingin siya sa akin ng matagal pinag-aaralan ng aking muka. Camille, sasabihin ko sa iyo ang to. Hindi ako bata sa kasong ito. Nakita ko na ang maraming babae na nasa posisyon mo, niloko, kinuha ang lahat, iniwan na parang basura. Pero bihira ang may ganitong lakas. Hindi ako malakas pag-amin ko. Natatakot ako, pero mas natatakot akong mawala ang anak ko. Mas natatakot akong malaman ni Wayna na hindi ako lumaban para sa kanya. Tumango siya. Kung ganoon gagawin natin ito ng tama, kailangan natin ng plano. 2 araw akong nag-isip. 2 araw kong pinag-aralan ang bawat sulok ng bahay na iyon, ang bahay na dating tahanan ko ngayon ay parang kulungan. Ang bawat hagdan, bawat silid, bawat sulok ay may alaala. Pero hindi ako pwedeng manatili sa alaala. Kailangan kong harapin ang kasalukuyan. Marco, sabi ko isang gabi, habang nakaupo kami sa kusina. Gusto kong gawin ang di nila inaasahan. Ano iyon? Gusto kong magpanggap na mahina pa rin ako. Na hindi ko alam ang lahat. Na ako pa rin ang takot na si Camille na hindi kayang lumaban. Nagtaas siya ng kilay. Bakit? Dahil kapag akala nila mahina ako, hindi nila ako iintindihin. Hindi nila ako iingatan. At habang busy silang magdiwang ng kanilang panalo, mas madali nating makukuha ang lahat ng kailangan natin. Ngumiti si Marco, ang ngiting iyon, na alam kong may plano na siya. Gusto ko ang takbo ng isip mo, ate. May ideya ako, sabi ko. Gusto kong magkaroon ng hapunan, isang malaking hapunan ng pamilya. Para saan? Para sa paglabas ko sa ospital. Para ipagdiwang ang pagbangon ko. Para lahat sila, si Anton, si Karen, si Doña Leticia ay nasa isang lugar. Sabay-sabay. Napaisip si Marco. At doon mo ilalabas ang lahat. Hindi pa, doon ko sisimulan ang paghahasik ng binhi. Kailangan kong makita kung paano sila kumilos kapag magkasama sila. Kailangan kong malaman kung sino ang kakampi ko at kung sino ang kalaban. At sino ang iimbitahin natin? Si Anton, si Karen, si Doña Leticia. Ikaw, si Attorney Ramon bilang kaibigan ng pamilya. At si Aling Nena, ang nurse mo. Tumango ako. May sasabihin siyang importante. Isang bagay na nakita niya nung nasa ospital ako. Kinabukasan tinawagan ko si Aling Nena. Pumayag siyang magpunta sa bahay hindi bilang nurse kundi bilang bisita. At nang dumating siya, dinala ko siya sa kwarto ko, tinitiyak na walang makakarinig. Aling Nena, sabi ko, hinawakan ng kanyang kamay. Kailangan ko ng tulong mo. Ano yun, anak? Tanong niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Yung araw na nakita mo si Karen na may iniinom akong gamot, yung sinabi mo sa akin nung nasa ospital pa ako. Kaya mo bang ulitin yon sa harap ng ibang tao?
Napahinto siya. Tumingin sa akin, ang mga mata ay may halong pag-aalinlangan. Camille, alam mo bang ang ginagawa ko ay maaaring maglagay sa akin sa panganib? Alam ko. Kaya naman hindi ko ito hihilingin kung hindi ko kailangan. Si Wayna, kailangan kong protektahan siya. At para magawa iyon, kailangan kong ilantad ang totoo. Tumahimik siya ng matagal at saka dahan-dahan tumango. Gagawin ko para sa iyo, anak. At para kay Wina. Napaluha ako. Salamat, Aling Nena, salamat. Hinawakan niya ang pisngi ko. Huwag kang mag-alala, anak. Ang Diyos ay nasa tabi mo. At ang katotohanan, kahit gaano pa ito itago, ay lalabas din. Nang gabing yon, pagkatapos kumain ng hapunan, tinawag ako ni Wina. Mommy, bulong niya, hinila ako papunta sa kanyang kwarto. May itatago akong sikreto sa'yo. Napangiti ako. Ano iyon, anak? Isinara niya ang pinto, tinitiyak na walang makakarinig. At saka dahan-dahan kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang bagay, isang lumang litrato. Ang litrato ng kasal namin ni Anton. Nasan mo nakuha iyan? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Tinatago ko po, sabi niya, ang mga mata ay seryoso. Sabi ni Karen, dapat kong kalimutan ka. Pero hindi ko kaya. Kaya itinago ko ito para maalala ko ang totoong mommy ko. Ang mga luha ay bumagsak mula sa aking mga mata. Niyakap ko siya ng mahigpit, hinalikan ang ulo niya. Mahal na mahal kita, Ina, bulong ko. Hindi kita iiwan, pangako hindi kita iiwan. Tumingala siya sa akin, ang mga mata ay may kislap. Mommy, may itatago pa akong sikreto sa'yo. Ano iyon? Napatingin siya sa pinto, tinitiyak na walang nakikinig. At saka lumapit siya sa akin, ang boses ay halos bulong. Na-heard ko po sila ni Tito Anton na nag-aaway sa garahe. Kailan? Last week po. Bago kayo umalis papunta sa simbahan, nagtatalo sila, galit na galit si Karen. Ano ang sinabi nila? Napahinto si Wina. Ang kanyang mga mata ay may takot-takot na hindi ko pa nakikita sa kanya. Sabi ni Karen, bulong niya, kung hindi mo siya aayusin, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang nagpabayad kay Romy. Ang mundo ay tila huminto. Si Romy, ang mekaniko, ang lalaking nag-ayos ng preno ng kotse ko. At ano ang sinabi ni Anton? Tanong ko, ang boses ay halos hindi marinig. Sabi niya, huwag kang mag-alala, may plano ako para sa kanya. Niyakap ko si Ina nang mas mahigpit, itinago ang aking mukha sa kanyang buhok. Ang aking puso ay parang dinurog, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa galit. Kaya ganun pala. Si Anton ang nagbayad kay Romy. Si Anton ang nag-utos na sirain ang preno ng kotse ko. Ang sarili kong asawa, ang ama ng aking anak, ang nagtangka sa buhay ko. Mommy, bulong ni Ina, bakit po kayo umiiyak? Wala, anak, sabi ko, pinunasan ng aking mga luha. Masaya lang ako. Masaya ako dahil nandito ka. Ngumiti siya, ang ngiting iyon na parang sikat ng araw sa madilim na gabi. Mahal ko po kayo, Mommy. Mahal din kita, Ina, higit sa lahat. Paglabas ko ng kwarto ni Yina, nakita ko si Marco na naghihintay sa akin sa hallway. Ate, sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Dinala niya ako sa sala, tinitiyak na walang makakarinig. At saka kinuha niya ang kanyang phone, ipinakita sa akin ang isang mensahe. Natagpuan ko si roommate, sabi niya. Ang mekaniko, siya ay nasa probinsya nagtatago, pero may sinabi siyang kawili-wili. Ano? Sinabi niya na may nagbayad sa kanya ng 500,000 para sirain ang preno ng kotse mo. Pero hindi niya alam kung sino ang pera ay dumating sa pamamagitan ng bank transfer. Anonymous. Pero may paraan ba para malaman kung sino ang nagpadala? Ngumiti si Marco, ang ngiting iyon na alam kong may nahanap siya. Na-check ko na, ate, ang pera ay nagmula sa account ng Doña Leticia. Ang mundo ay tila lumubog sa ilalim ng aking mga paa. Si Doña Leticia, ang biyenan kong lagi kong inakala na hindi ako gusto, ngunit hindi ko inakala na galit siya sa akin ng ganoon. Ang babaeng tumawag sa akin ng anak sa harap ng mga bisita, ang babaeng nagdasal para sa aking paggaling, siya pala ang nag-utos na patayin ako. Hindi ko alam kung paano ito ikokonekta kay Anton, sabi ni Marco, pero ito ay isang simula. Hindi. Sabi ko, ang boses ay biglang naging matatag. May alam akong paraan. Paano? Si Karen, nakita mo ang phone niya? May mga mensahe ba siya kay Doña Leticia? Tiningnan ni Marco ang phone ni Karen, sinuri ang mga mensahe. At saka ngumiti siya, ngiti ng tagumpay. Ate, may nahanap ako. Ipinakita niya sa akin ang screen. Isang mensahe mula kay Karen kay Doña Leticia. May petsa noong 1 buwan bago ang aksidente. Ma'am, handa na ang lahat. Si Romy ay nakausap ko na. Gagawin niya ang trabaho sa susunod na linggo. Siguraduhin niyo lang na nasa kotse si Camille sa araw na yon.
Napahawak ako sa mesa, ang mga tuhod ay nanginginig. Ang aking sariling biyanan, ang aking sariling asawa, ang babaeng tinawag kong kaibigan. Sila lahat ay bahagi ng plano. Marco, sabi ko ang boses ay halos bulong. Kailangan nating tapusin ito, hindi na ako pwedeng maghintay. Alam ko ate, kailan natin gagawin? Sa Sabado, ang hapunan, imbitahan natin silang lahat. Sa mga sumunod na araw naghanda kami. Si Marco ay nag-ayos ng presentation ng mga screenshot, ang mga video, ang mga bank records, ang mga mensahe. Lahat ng ebidensya ay inilatag, lahat ng ebidensya ay handa. At ako ay nagpatuloy sa pagganap. Sa harap ni Anton, ako ay mahina pa rin. Sa harap ni Karen, ako ay nagpapasalamat pa rin. Sa harap ni Doña Leticia, ako ay sunod-sunuran pa rin. Camille anak, sabi ni Doña Leticia isang hapon habang umiinom kami ng tsa sa veranda. Natutuwa akong nakikita kang gumagaling. Sana ay makalimot ka na sa mga nangyari. Opo mama, sagot ko, ang ngiti ay hindi umaabot sa aking mga mata. Sinusubukan ko po. Magaling, tip ka, sabi niya hinawakan ng kamay ko. Dahil alam mo ang pamilya ay dapat laging magkaisa. Hindi tayo pwedeng mag-away-away. Tumango ako. Tama po kayo mama, kaya nga po nagpaplano ako ng hapunan sa Sabado para magkaisa tayong lahat. Para ipagdiwang ang paglabas ko sa ospital. Ngumiti siyang ngiti ng isang lola na walang alam. Magandang ideya iyan anak, ako na ang bahala sa pagkain. Salamat po mama, salamat sa lahat. Nang umalis siya, ang ngiti ay nawala sa aking mukha. Ang aking mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. Sa Sabado ang lahat ay magbabago. Sa Sabado ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay mabubunyag. Ang gabi bago ang hapunan, hindi ako makatulog. Nakaupo ako sa aking kwarto, hawak ang liham na isinulat ko para kay Wina, ang liham na ibibigay ko sa kanya kung sakaling hindi maging maayos ang lahat. Mahal kong ina, bulong ko binabasa ang mga salita. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi naging maayos ang lahat. Ngunit nais kong malaman mo na mahal kita higit sa lahat. Na ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Na hindi kita iwan kahit na ano pa ang mangyari. Napaluha ako, pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Sana ay patawarin mo ako anak. Sana ay maintindihan mo kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Ikaw ang aking buhay na. Ikaw ang aking lahat. Ang phone ko ay biglang nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Huwag mong ituloy ang plano mo. Kung gagawin mo, hindi mo na makikita ang anak mo pang muli. Ang mundo ay tila huminto. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang phone, ang mga mata ay nakatuon sa numero. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makahinga. Dahil ang numerong iyon ay pamilyar sa akin. Ang numero ni Doña Leticia. Alam kong ikaw ang tumawag sa akin. At alam kong alam mo na. Napatigil ako sa paghakbang pinto pa lang ng home office ni Doña Leticia. Ang boses niya kalmado, malamig, parang inaasahan na niya ang pagdating ko. Nakaupo siya sa likod ng malaking mesa. Ang mga kamay ay nakaakbay sa armchair. Ang mga mata ay nakatitig sa akin na parang binabasa ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Hindi ako sumagot. Hindi ako makaimik. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw pa sa aking isipan, ang pera, ang account ni Doña Leticia, ang mensahe kay Karen. Ang babaeng ito sa harap ko, ang babaeng tinawag akong anak. Sa harap ng mga bisita, ang babaeng nagdasal para sa aking paggaling, siya ang nag-utos na patayin ako. Umupo ka, utos niya, itinuro ang silya sa harap ng mesa. Mahabang usapan ito. Ang aking mga tuhod ay nanginginig habang lumalapit ako. Ang bawat hakbang ay parang tingga, ang bawat paghinga ay parang apoy sa aking dibdib. Umupo ako sa harap niya, ang mga kamay ay nakakuyom sa aking kandungan, ang mga mata ay hindi ko maalis sa kanya. Gaano mo katagal na laman? Tanong niya, ang boses ay walang emosyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyong sabihin, mama. Huwag mo akong tawaging mama. Putol niya, ang mga mata ay kumislap. Hindi ka nakarapat-dapat sa tawag na yan. At huwag mo akong lokohin, alam kong alam mo na ang lahat. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako nagpakita ng takot. Hindi ngayon, hindi sa harap niya. Bakit, Donya, ang tanong ko, ang boses ay matatag kahit na ang loob ko ay gumuguho. Bakit ninyo ginawa ito sa akin? Anong nagawa kong mali sa inyo? Ngumiti siyang ngiti na walang init, ngiti na parang punyal. Wala kang nagawang mali, Camille. Ang problema, hindi ka kabilang sa aming mundo. Hindi ko maintindihan. Hindi ka kasing yaman. Hindi ka kasing impluensyal.
Akala mo kasal lang ang kailangan? Hindi. Tumayo siya, lumakad papunta sa bintana, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Kailangan ng dugong bughaw, kailangan ng pangalan, kailangan ng connection. Pero mahal ko si Anton, mahal ko si Ina, at mahal ka rin ba nila? Napalingon siya sa akin, ang mga mata ay malamig. Kung mahal ka ni Anton, hindi ka niya ipagpapalit kay Karen. Kung mahal ka ni Wina, hindi niya tatawaging mommy si Karen. Aning pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi sapat, Camille. Hindi kailanman naging sapat. Ang mga salita ay parang latigo sa aking mukha. Ang aking mga mata ay napupuno ng luha, ngunit hindi ko pinayagang bumagsak. Hindi sa harap niya. Alam ninyo ba kung ano ang naramdaman ko noong magising ako? Sabi ko, ang boses ay nanginginig. Alam ninyo ba kung ano ang pakiramdam na malaman na ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng minahal ko ay kinuha ng iba? At ngayon malalaman ko na kayo pala ang nasa likod ng lahat. Hindi ako ang nasa likod ng lahat. Sagot niya, ang boses ay matigas. Si Karen ang nasa likod ng lahat. Pero kayo ang nagbayad kay Romy. Napahinto siya, ang mga mata ay kumislap ng kaunting sorpresa. Kaya pala, nalaman mo na pala ang tungkol kay Romy. Opo, alam ko na ang lahat. Ang mensahe ni Karen sa inyo, ang paglipat ng pera, ang plano na sirain ang preno ng kotse ko. Tama na! Itinaas niya ang kamay, ang boses ay biglang naging malamig. Huwag mo nang ituloy. Bakit takot kayo na marinig ang katotohanan? Hindi ako takot sa katotohanan, Camille. Ako ang lumikha ng katotohanan iyan. Umupo siya muli sa kanyang silya. Ang mga mata ay nakatitig sa akin. Ngunit may mga bagay na hindi mo alam. Mga bagay na hindi ko sinabi kahit kanino. Ano iyon? Napabuntong hininga siya, ang mga kamay ay nanginginig sa unang pagkakataon. May anak ako, isang anak na babae na inilihim ko sa buong pamilya. Ang mundo ay tila huminto. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang anak kong iyon, sabi niya, ang boses ay pumapalakpak sa bawat salita, ay si Karen. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Ang mga salita ay parang bomba na sumabog sa aking isipan. Oo, anak ko si Karen. Patuloy niya, ang mga mata ay may bahid ng sakit. Hindi ko siya kayang kilalanin dahil masisira ang reputasyon natin. Ang pamilya Villanueva, ang aming pangalan, ang aming posisyon sa lipunan, lahat ng iyon ay mawawasak kung malaman ng mga tao na may anak ako sa labas. Kaya niyo siyang ipinaglaban. Bulong ko, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Hindi dahil mahal niyo siya, kundi dahil anak niyo siya. Oo, tumango siya, ang mga mata ay walang emotion. Noong makita ko siyang nag-aalaga kay Wina, alam kong ito na ang paraan para mabigyan siya ng lugar sa pamilya. Ang tanging paraan. Pero alam niyo bang si Karen ang nag-utos na patayin ako? Na si Anton ang nagbayad kay Romy para sirain ang preno ng kotse ko? Ang mukha ni Doña Leticia ay biglang nagbago. Ang kalmado niyang ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay lumawak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi maaari. Karen, Anton, hindi sila. May ebidensya ako. Amtuoy, pag, desyet taho. Sabi ko, ang boses ay matatag. Video mensahe, confession. Gusto niyo bang makita kay bagtaan lahat? Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga at ang tunog ng orasan sa dingding. Si Doña Leticia ay nakatitig sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emotion. Hindi ko alam, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam na gagawin nila yon. Hindi ko alam na gusto nila akong patayin. Gusto nilang patayin ako, Donya, hindi kayo. Pero ako ang nagbigay ng pera. Ako ang nag-utos kay Romy. Hindi ninyo alam na gagamitin nila yon para patayin ako. Sabi ko, ang boses ay unti-unting lumalambot. Alam ko na hindi ninyo intention na patayin ako. Ngunit alam ninyo ang relasyon nila. Alam ninyo ang plano. At hindi ninyo ito pinigilan. Napayuko siya, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Akala ko protektahan ko lang ang anak ko. Akala ko bigyan ko lang siya ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay. Hindi ko alam na magiging ganito ito. Pero ngayon, alam nyo na, sabi ko, ang boses ay matatag. At kailangan ninyong gumawa ng desisyon. Tiningnan niya ako, ang mga mata ay puno ng sakit at panghihinayang. Anong gagawin mo, Camille? May plano ako. Sa Sabado magkakaroon ng hapunan. Alam ko, ang hapunan na sinabi mong para sa paglabas mo sa ospital. Hindi iyon ang totoong dahilan. Sabi ko, ang boses ay malamig. Sa hapunan na iyon, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya.
lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil. Camille, huwag. Bakit takot kayo na masira ang pangalan ng pamilya? Takot kayo na malaman ng lahat na ang anak ninyo ay isang criminal? Hindi iyon. Alam ninyo ba kung ano ang pakiramdam na malaman na ang taong dapat na nagmamahal sa inyo ay nagbayad para patayin kayo? Ang aking boses ay nanginginig, ang mga luha ay bumagsak. Alam ninyo ba kung ano ang pakiramdam na malaman na ang inyong biyenan, ang babaeng tinawag akong anak, ay bahagi ng plano? Camille, pakinggan mo ako. Hindi ko kayo pakikinggan, Donya. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo. Tumayo ako, ang mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso ay puno ng galit, puno ng sakit, puno ng pagtataksil. Kung totoo ito, kung totoong sinubukan nilang patayin ka, napahinto siya, ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko sila kayang protektahan. Tiningnan ko siya, ang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa kanyang mukha. Anong ibig ninyong sabihin? Gagawin ko ang tama. Sabi niya, ang boses ay matatag. Pero kailangan ko ng oras. Huwag mong ituloy ang plano mo bukas, hindi pa handa ang lahat. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Bakit ko paniniwalaan na hindi ninyo ako lolokohin? Dahil napahinto siya, ang mga mata ay naghahanap ng tamang salita. Dahil sa unang pagkakataon nakikita ko ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang anak ko ay hindi ang taong inakala ko. At ako ay bahagi ng kasalanang yon. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang aking puso ay naglalaro sa pagitan ng galit at pagdududa. Ngunit sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang katotohanan. Antoan yung gusto ninyong gawin ko? Tanong ko, ang boses ay mahina. Bigyan mo ako ng oras hanggang Lunes. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay, ang testamento, ang mga dokumento, ang lahat. At kung hindi kayo sumipot, kung hindi ninyo gagawin ang tama, gagawin ko, sabi niya, ang boses ay matatag. Kahit na ano pa ang mangyari, gagawin ko ang tama. Napabuntong hininga ako, ang mga kamay ay nanginginig. Sige, hanggang Lunes, pero kung hindi ninyo gagawin ang tama, alam ko pa, putol niya. Gagawin mo ang iyong plano at hindi kita pipigilan. Tumango ako, ang mga luha ay bumagsak sa aking mga pisngi. Salamat, Donya. Camille, napalingon ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. May isa pa akong sikretong sasabihin sa'yo tungkol sa testamento ng pamilya. Ano iyon? Hindi alam ni Anton na... Napahinto siya, ang mga mata ay naghahanap ng tamang salita. Hindi siya ang tunay na tagapagmana. Ang mundo ay tila huminto. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Anong ibig ninyong sabihin? Ang testamento ng pamilya, ang lahat ng ari-arian, ang kumpanya, ang lahat ay hindi nakapangalan kay Anton. Ito ay nakapangalan sa ibang tao. Sino? Yadik ko masasabi sa ngayon, sabi niya, ang boses ay mahina. Ngunit sa Lunes malalaman mo ang lahat. Pangako ko. Umalis ako sa kanyang opisina na ang puso ay puno ng mga tanong. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa kapangyarihan at pera. At sa unang pagkakataon nakita ko ang mas malaking larawan. Ang laban na ito ay hindi lamang para kay Wina, hindi lamang para sa aking dangal. Ito ay para sa lahat ng inilihim nila, para sa lahat ng itinago nila, para sa lahat ng kinuha nila sa akin. At handa akong lumaban, handa akong manalo. Hindi mo ba naiisip, Camille, na baka naman talagang para sa'yo ang lahat ng ito? Na baka naman deserve mong mawala ang lahat. Nanigas ako. Ang boses ni Karen ay parang matamis na lason na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo na dahan-dahang pumapasok sa dibdib ko, hindi mabilis para masaktan agad, kundi mabagal para maramdaman ko ang bawat hiwa. Halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. Para itong nagmula sa malayo sa isang babaeng hindi ko kilala. Tingnan mo ang sarili mo, nakangiting sabi niya, ang mga mata ay malamig. 2 kang taong nakahiga sa ospital. 2 taon mong iniwan ang anak mo. 2 taon mong iniwan ang asawa mo. At ngayon babalik ka na parang walang nangyari, para kang babalik sa isang bahay na hindi mo na dapat tinitirhan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat salita niya ay parang martilyo na humahampas sa pader na pinagtataguan ko ng aking lakas. 2 taon. 2 taon akong nakahiga sa ospital nakikipaglaban para mabuhay. Habang siya, ang aking dating matalik na kaibigan, ay dahan-dahang kinuha ang lahat ng sa akin. Sabi mo kaibigan mo ako, bulong ko, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak.
Sabi mo mamahalin mo ako, naaalagaan mo ang pamilya ko. Ang ginawa ko nga, sagot niya ang boses ay parang nagtatampo. Inalagaan ko ang anak mo, inalagaan ko ang asawa mo, inalagaan ko ang bahay na dapat sanay inaalagaan mo. Ginawa ko ang lahat ng hindi mo kayang gawin habang nakahiga ka dyan walang malay. Ang mundo ay tila gumuho sa paligid ko. Hindi ako makahinga. Ang bawat paghinga ay parang may humahampas sa dibdib ko. Hindi ito ang Karen na nakilala ko. Hindi ito ang babaeng tumayo sa tabi ko noong kasal ko na umiyak ng ipanganak ko si Wayna na nangako na iingatan ang aking sikreto. Bakit? Ang tanong na yon, ang tanging lumabas sa aking bibig. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Dahil deserve mo taha. Tugon niya ang mga mata ay walang kahit anong awa. Deserve mong malaman kung ano ang pakiramdam na mawala ang lahat. Deserve mong malaman kung ano ang pakiramdam na nasa ilalim. Na hindi ka sapat, na hindi ka mahal. Hindi totoo iyan. Umiling ako ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Mahal ako ni Anton, mahal ako ni Ina. Mahal ka ni Anton? Natawa siya isang matamis na tawa na parang kampana. Kung mahal ka niya, bakit ako ang hinahanap niya gabi-gabi? Kung mahal ka niya, bakit ako ang kasama niya sa mga pagtitipon? Kung mahal ka niya, bakit hindi siya pumunta sa ospital para bisitahin ka? Ang bawat tanong niya ay parang saksak. Hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan na sa loob ng 2 taon walang nagmamahal sa akin. Na sa loob ng 2 taon ako ay nakalimutan. At si Wayna patuloy niya ang boses ay parang awit. Alam mo ba na tinatawag na niya akong mommy na tuwing umaga ako ang hinahanap niya? Na tuwing natatakot siya ako ang niyayakap niya ikaw wala ka. 2 taon kang wala, hindi ka niya kilala. Ang sakit ay hindi ko na kayang itago. Ang aking mga tuhod ay nanghina ang aking katawan ay nanginginig. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Nakatayo ako ron nakikinig sa babaeng sumira sa buhay ko habang binubuhos niya ang lahat ng katotohanang ayaw kong marinig. Kaya makinig ka sa akin, Camille, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malamig at matigas. Umalis ka na, bumalik ka sa ospital. Magpanggap ka na wala kang narinig. Hayaan mo akong alagaan ang pamilya mo. Hayaan mo akong maging ina ng anak mo. At baka lang hindi ko na kailangang saktan ka pa. Hindi mo ako kayang saktan. Bulong ko ang boses ay halos hindi marinig. Wala kang karapatan. Wala akong karapatan. Natawa siya isang malamig na tawa. Ako ang nag-alaga sa anak mo. Ako ang nag-alaga sa asawa mo. Ako ang nag-alaga sa bahay na ito. Ako ang gumawa ng lahat ng hindi mo kayang gawin. At wala akong karapatan. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan, isang kilos na hindi ko maintindihan nung una. Ngunit nang makita ko ang kanyang ngiti, ang ngiting iyon na puno ng tagumpay bigla kong naunawaan. Nagbubuntis ako. Sabi niya ang mga mata ay nagniningning. Anak ni Anton, ang tagapagmana ng pamilya Villanueva. Ang anak na hindi mo kayang ibigay. Ang mundo ay tumigil. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtataksil, lahat ay sabay-sabay na bumagsak sa akin. Hindi ako makahinga, hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Nakatayo ako roon nakikinig sa pinakamasakit na katotohanan na sinabi sa akin. Kaya umalis ka na, Ann. Ulit niya ang boses ay malamig. Umalis ka na bago pa kita masaktan ng tuluyan. Hindi ako aalis. Sabi ko ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ito ang bahay ko, ito ang pamilya ko, at hindi mo ako mapapaalis. Gagawin mo, ngumiti siya isang ngiting puno ng hamon. Subukan mo at tingnan natin kung sino ang mananalo. Tumalikod siya at lumabas ng silid iniwan akong nakatayo roon, nanginginig umiiyak at puno ng sakit. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon bago ko naramdaman ang mga kamay sa aking balikat. At ang boses ni Marco ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang, hindi ako makasagot. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak ang aking katawan ay nanginginig. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan na ang lahat ng sinabi ni Karen ay totoo, na sa loob ng 2 taon ako ay nakalimutan. Na ang aking anak ay hindi na ako kilala, na ang aking asawa ay nagmahal ng iba. Hindi ko alam kung kaya ko pa bulong ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang lumaban. Yet muko sabi ni Marco, ang mga braso ay nakapalibot sa akin. Hindi ka nag-iisa, nandito ako, at hindi ko hahayaan na mawala ang lahat sa'yo. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha.
Paano ko lalabanan ang lahat ng ito? Hindi mo kailangang lumaban mag-isa, tugon niya. May plano ako. Kailangan lang nating maghintay. Kailangan lang nating maging matalino. Anong plano? May kilala akong tao. Sabi niya, ang boses ay pabulong. Isang abogado na kilala ang pamilya Villanueva at may alam siyang sikreto, isang sikretong maaring magpabagsak sa lahat. Anong sikreto? Hindi ko pa alam ang lahat pag-amin niya. Ngunit may isang bagay akong natuklasan. Isang bagay na maaring magbagong lahat. Tiningnan ko siya, ang mga mata ay naghahanap ng pag-asa. Ano iyon? Ang testamento ng pamilya, sabi niya. Hindi nakapangalan kay Anton ang lahat. May ibang tao, isang taong hindi natin kilala na siyang tunay na tagapagmana. Ang aking puso ay tumigil. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, ang lahat hindi kay Anton yon. May ibang tao. At kung mahahanap natin ng taong yon, ulit ko ang boses ay nagsisimula ng lumakas, maaaring mawala ang lahat kay Anton. At sa kanya maaaring mawala ang lahat kay Karen. Ang mga salita ni Marco ay parang liwanag sa dilim. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang pag-asa. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pera, tungkol sa kung sino ang may karapatan. Kailangan nating hanapin ang taong yon. Sabi ko, ang boses ay matatag. Kailangan nating hanapin ang tunay na tagapagmana. Lunes ng umaga nang tumawag si Doña Leticia. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot at pag-aalala. Camille, anak, sabi niya, kailangan kitang makausap, ngayon, sa aking opisina. No, ang nangyari? May sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na dapat mong malaman. Isang bagay na itinago ko sa loob ng maraming taon. Tumingin ako kay Marco na nakaupo sa tabi ko. Pupunta ako, sabi ko. Pupunta ako ngayon. Pagdating ko sa opisina ni Doña Leticia, nakaupo siya sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nanginginig. Sa harap niya ay isang lumang dokumento, ang testamento ng pamilya. Umupo ka. Sabi niya, ang boses ay mahina. Kailangan mong marinig ang totoo. Umupo ako sa harap niya, ang puso ay mabilis na tumibok. Ano iyon, Doña? Alam mo ba kung bakit hindi kita nagustuhan noong una, tanong niya? Hindi dahil sa hindi ka sapat. Hindi dahil sa hindi ka karapat-dapat. Kundi dahil napahinto siya, ang mga mata ay puno ng luha. Dahil nakikita kita sa sarili ko. Hindi ko maintindihan. Ang pamilyang ito, ang pamilya Villanueva, ay puno ng mga kasinungalingan. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. At ako ang nag-ingat ng mga kasinungalingang iyon. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang katotohanan. Itinago ko ang sikreto na maaring magpabagsak sa lahat. Anong sikreto? Kinuha niya ang testamento at inilapag sa harap ko. Si Anton, hindi siya tunay na anak ni Don Rafael. Ang mundo ay tumigil. Ano? Si Anton ay ampon, kat sabi niya ang mga luha ay bumagsak. Hindi siya biolohikal na anak ni Rafael. Hindi siya ang tunay na tagapagmana. Kung gayon, sino-sino ang tunay na tagapagmana, tiningnan niya ako, ang mga mata ay puno ng sakit. Si Rafael ay may anak na babae mula sa kanyang unang kasal. Ang pangalan niya si Elena Villanueva. Ipinanganak noong 1985. Elena Villanueva, ulit ko, ang pangalan ay parang familiar. Nawala siya noong 1990. Patuloy niya. Sinabi namin na namatay siya sa sunog. Ngunit hindi iyon totoo. Ninakaw siya ng kanyang tiyahin na gustong protektahan siya mula kay Rafael. Bakit kailangan siyang nakawin? Dahil si Rafael hindi siya mabuting tao. Sabi niya, ang boses ay puno ng panghihinayang. Gusto niyang gamitin si Elena para sa kanyang mga plano. Gusto niyang ipakasal siya sa isang matandang negosyante para sa kapangyarihan. Kaya kinuha siya ng kanyang tiyahin. Itinago siya. Inilayo siya sa lahat ng ito. And hindi ninyo siya hinanap. Hindi namin kaya. Umiling siya. Si Rafael, galit na galit siya. Gusto niyang hanapin si Elena. Ngunit hindi namin alam kung saan siya dinala. Hindi namin alam kung buhay pa siya. Kung gayon, kung buhay pa si Elena, siya ang tunay na tagapagmana, tumango siya. At kung hindi siya buhay, ang lahat ay mapupunta sa susunod na kamag-anak. At sino yon? Tiningnan niya ako, ang mga mata ay naghahanap ng tamang salita. Ang tiyahin ni Elena, ang babaeng kumuha sa kanya, ang pangalan niya ay Rosario Santos. Ang buong mundo ay tumigil. Ang pangalan Rosario Santos ay parang kulog sa aking pandinig. Rosario Santos, bulong ko. Yan ang pangalan ng lola ko. Tumango siya, ang mga luha ay bumagsak. Oo, ang lola mo si Rosario, siya ang kumuha kay Elena. Siya ang nagtago sa kanya.
At kung buhay pa si Elena, by pop on apas. Siya ang tunay na tagapagmana. Sabi ko ang boses ay nanginginig. At kung hindi siya buhay, ang lahat ay mapupunta sa susunod na kamag-anak, putol niya, na kung saan ikaw. Ang mundo ay tila gumuho sa paligid ko. Hindi ako makahinga, hindi ako makapagsalita. Ang lahat ng ito, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng kasinungalingan ay may mas malaking kahulugan. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, hindi ito tungkol sa pamilya, ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pera, tungkol sa kung sino ang may karapatan. Kailangan nating hanapin si Elena. Sabi ko ang boses ay matatag. Kailangan nating malaman kung buhay pa siya. May lead ako, sabi ni Marco na pumasok sa opisina. May nakita akong babae sa probinsya ng Quezon, isang magsasaka na kamukha ng lumang larawan ni Elena. Ang pangalan niya Aling Teresa. Kailangan nating puntahan siya. Sabi ko ang boses ay puno ng determinasyon. Ngayon, kaagad. Camille, sabi ni Doña Leticia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kung malaman ni Anton na ginagawa natin ito, hindi ko pinapahalagahan kung ano ang gagawin ni Anton. Putol ko. Ang anak ko ang mahalaga, ang hustisya ang mahalaga, at handa akong gawin ang lahat para makuha ito. Ang biyahe patungong Quezon ay mahaba at puno ng mga pagdududa. Ang bawat kilometro ay parang nagdadala tahara sa amin ng palapit sa katotohanan, isang katotohanan na maaring magbago ng lahat. Ate, sabi ni Marco habang nagmamaneho, sigurado ka ba dito? Hindi pagamin ko. Ngunit kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung may pag-asa pa. Pagdating namin sa probinsya, nakita namin ang isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga palayan. Sa gitna nito ay isang maliit na bahay kubo na may mga manok na naglalaro sa bakuran. Doon, sabi ni Marco, itinuro ang bahay. Yan ang bahay ni Aling Teresa. Lumapit kami sa bahay, ang mga puso ay mabilis na tumibok. Isang babae ang lumabas, mga 50 taong gulang, may mga kulubot sa mukha, ngunit may mga matang matalino at mabait. Magandang araw. Bati niya, ang boses ay mainit. Sino po kayo? Ako si Camille Santos. Sabi ko, ang boses ay nanginginig. At ito ang kapatid ko si Marco. Naghahanap kami ng isang babae. Ang pangalan niya, Elena Villanueva. Ang mundo ay tumigil. Ang mga mata ni Aling Teresa ay nagbago mula sa pagkamabait, naging takot, naging sakit, naging luha. Bakit ninyo siya hinahanap? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Dahil kailangan namin siya, sabi ko. Kailangan namin siya para sa hustisya, para sa katotohanan, para sa aking anak. Tiningnan niya ako ng matagal, ang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa aking mukha. Pagkatapos dahan-dahan tumango siya. Pumasok kayo, sabi niya, ang boses ay mahina. May sasabihin ako sa inyo. Sa loob ng bahay naupo kami sa sahig na gawa sa kawayan. Si Aling Teresa ay naghain ng tubig, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam ko kung bakit kayo narito. Sabi niya, ang boses ay puno ng sakit. Alam ko kung sino ang hinahanap ninyo. Kayo ba si Elena? Tanong ko, ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng luha. Oh, bulong niya. Ako si Elena Villanueva. Ang mundo ay tila huminto. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Ang babaeng ito, ang magsasaka sa probinsya, ay ang tunay na tagapagmana ng pamilya Villanueva. Tumakas ako nung bata pa ako. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ayokong maging bahagi ng mundong iyon, punong-puno ng kasinungalingan at kasakiman. Ang tiyahin ko si Rosario, siya ang nagligtas sa akin. Dinala niya ako dito. Pinalaki niya ako dito, at dito ako natutong maging masaya. Pero bakit hindi kayo bumalik? Tanong ni Marco. Bakit hindi ninyo inangkin ang karapatan ninyo? Dahil hindi ko gusto ang karapatang iyon. Sagot niya, ang mga luha ay bumagsak. Ang mundong iyon, ang mundo ng pamilya Villanueva, ay puno ng kasinungalingan. Hindi ko gusto ang buhay na iyon. Mas gusto ko ang buhay ko dito, simple, tahimik at totoo. Pero tita, sabi ko, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Kailangan ka namin, hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan, para sa hustisya, para sa anak ko. Tiningnan niya ako, ang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Anong nangyari sa anak mo? Kinuha nila. Sabi ko, ang mga luha ay bumagsak. Ang asawa ko, ang kanyang kabit, kinuha nila ang anak ko, at kailangan ko ng tulong para mabawi siya. And paano ako makakatulong? Kung kayo ang tunay na tagapagmana, sabi ni Marco. Kung kayo ang may karapatan sa lahat ng ari-arian ng pamilya, maaari naming gamitin iyon para labanan sila, para mabawi ang lahat.
Tiningnan niya kami ng matagal, ang mga mata ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Hindi ko kayang bumalik. Sabi niya, ang boses ay mahina. May anak na ako, si Beatrice. Ayokong masangkot siya sa mundong iyon. Ayokong malaman niya ang katotohanan. Pero tita, pakiusap, putol niya, ang mga luha ay bumagsak. Intindihin ninyo, ang buhay ko dito, ang buhay na ito, ang tanging buhay na alam ko. Hindi ko kayang iwanan ito. Hindi ko kayang harapin ang mundong iyon. Ang aking puso ay lumubog. Ang pag-asa na aking nakita, ang liwanag sa dilim, ay nagsisimula ng maglaho. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano ko lalabanan ang lahat ng ito. At saka tumunog ang aking telepono. Camille, anak, ang boses ni Aling Nena ay nanginginig, puno ng takot. Kinuha nila si Ina. Dinala nila siya, hindi ko alam kung saan. Si Karen at Anton, dinala nila ang bata. Ang mundo ay gumuho. Ang lahat ng sakit, lahat ng pag-asa, lahat ng takot, lahat ay sabay-sabay na bumagsak sa akin. Ano, bulong ko, ang boses ay halos hindi marinig. Anong ibig mong sabihin? Kinuha nila si Ina, ulit ni Aling Nena, ang boses ay umiiyak. Kinuha nila ang anak mo. Tumingin ako kay Elena, kay Tita Teresa, ang mga mata ay puno ng luha. Kinuha nila ang anak ko, bulong ko. Ngayon lalaban ako ng buong lakas. Lalaban ako para sa anak ko, lalaban ako para sa lahat. Ang siningil ng mga mata ko, ang bawat mukha sa malaking sala, ang mga tawa, ang mga ngiti, ang mga basang may lamang champagne. Nakatayo ako sa gitna ng lahat ng ito, hawak ang mikropono na parang sandata. Sa tabi ko nanginginig ang mga kamay ko, pero hindi dahil sa takot. Hindi na. Ang apoy sa aking dibdib ay hindi na nag-aalab, ito na ang nagtutulak sa akin upang tapusin ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Sabi ko, ang boses ay malinaw at matatag. Salamat po sa pagpunta sa maliit na pagtitipon na ito. Nakangiti si Anton sa akin, ang parehong ngiti. Na minsan kong minahal, ang parehong ngiti na ginamit niya upang itago ang lahat ng kasinungalingan. Sa tabi niya, si Karen ay nakahawak sa kanyang braso. Ang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa. Hindi nila alam. Wala silang ideya na ang gabing ito, ang gabi na inaakala nilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay, ay ang gabi na magwawakas sa lahat. Alam ko po na marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako nag-imbita dito ng ganitong pagkakataon. Patuloy ko, ang mga mata ay dumako kay Doña Leticia na nakaupo sa malaking silya. Ang mga mata ay malamig. Pero may ipapakita po ako sa inyo. Isang bagay na dapat ninyong malaman. Ang screen sa likod ko ay nagliwanag. Ang mga bisita ay napatingin, ang mga tawa ay napalitan ng katahimikan. At saka nagsimula ang video. Sina Anton at Karen magkahawak ang mga kamay sa isang hotel lobby, naghahalikan sa elevator, nagtatawanan sa isang restaurant na kilala kong hindi nila dinala ang anak ko. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago mula sa pagkamausi sa naging pagkagulat, naging pagkasuklam. Ano to, narinig kong bulong ng isang matandang babae. Sandali lang, sigaw ni Anton, ang mukha ay namumutla. Patayin ninyo yan ngayon din, pero hindi ako huminto. Ang susunod na bahagi ay ang audio recording, ang pag-amin ni Karen sa loob ng simbahan, ng kanyang boses, na malinaw na nagsasabi ng plano na patayin ako. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, bawat isa ay parang kutsilyo na bumabalik sa kanila. Hindi totoo yan. Sigaw ni Karen, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa takot. Ginawa lang niya, yan, pinakialaman niya ang recording. Pakialaman ka, natawa ako ng mapait. Karen, ikaw mismo ang umamin, sa harap ng altar, sa harap ng Diyos. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ay napalingon kay Anton, kay Karen, sa akin. Ang kapangyarihan sa silid na iyon, ang kapangyarihan na inakala nilang hawak nila, ay unti-unting nadudulas sa kanilang mga kamay. At hindi lang iyan, sabi ko, ang boses ay nagiging mas matatag. May isa pa akong balita. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa aking bag, ang testamento na ibinigay sa akin ni Doña Leticia. Itinaas ko ito upang makita ng lahat. Ang testamento ng pamilya Villanueva, sabi ko. At ang katotohanan na hindi alam ng marami sa inyo, si Anton Villanueva ay hindi tunay na anak ng pamilya. Siya ay ampun lamang. Ang silid ay sumabog sa ingay. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Si Anton ay tumayo, ang mukha ay puno ng galit at takot. Kasinungalingan, hindi totoo yan. Sigaw niya, ang mga kamao ay nakakuyom. Totoo. Ang boses ni Doña Leticia ay pumutol sa kaguluhan. Tumayo siya, ang mga mata ay puno ng sakit at kahihiyan. Totoo ang lahat. Si Anton, hindi ko siya anak.
ampun ko siya. At ang tunay na tagapagmana ng imperyo ng Villanueva ay si Elena, ang aking pamangkin na nawala noong bata pa siya. Ang mata ni Anton ay lumawak. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Sa tabi niya si Karen ay natulala, ang mga kamay ay nanginginig. Pero paano? Nauutal na sabi ni Anton. Si Elena, patuloy ni Doña Leticia, ang boses ay nanginginig. Siya ang tunay na tagapagmana at siya ay buhay. Natagpuan siya ni Camille. Ang mundo ay tila huminto. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. At saka mula sa kabilang dulo ng silid narinig ko ang isang boses na nagpabilis ng tibok ng aking puso. SI mommy ko yan. Ang lahat ay lumingon. Si Ina, ang aking anak, ay nakatayo sa pintuan. Ang mga mata ay puno ng luha, ang mga kamay ay nakakuyom. At saka tumakbo siya. Si Camille, ang mommy ko. Sigaw niya, ang boses ay puno ng sakit at pagmamahal. Si mommy ko yan. Ang magkabisita ay sinapalingon sa akin. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at awa. Si Wayna ay tumakbo papunta sa akin. Ang mga braso ay nakabukas, ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang mga kamay ay nanginginig, ang puso ay puno ng sakit at saya. Alam ko po, bulong niya, ang boses ay malambot. Alam ko po simula pa lang, ikaw po ang mommy ko, yung nasa picture ko. Yung pinagdadasal ko tuwing gabi. Ina, anak, bulong ko, ang mga luha ay bumagsak. Mahal kita, mahal na mahal kita. Ang silid ay tahimik, ang mga bisita ay umiiyak. Ang mga mata ni Anton ay puno ng sakit at pagsisisi. Si Karen ay natulala, ang mga kamay ay nanginginig. Camille, narinig kong bulong ni Anton, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Patawarin mo ako, kamali ako, mahal kita. Hindi mo ako mahal, putol ko, ang boses ay matatag. Kung mahal mo ako, hindi mo ako ipagpapalit sa babaeng nagtangkang pumatay sa akin. Yung mga mata ni Anton ay napuno ng luha. Pero, wala nang perot, sabi ko. Tapos na ang lahat, tapos na ang kasinungalingan, tapos na ang lahat. Si Karen ay sinubukang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga pulis na kasama ni Attorney Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Hindi niyo ako maaaring dakpin, sigaw niya. Wala kayong ebidensya. May ebidensya ako, Tad. Sabi ko, ang boses ay malamig. Lahat ng confession mo naka-record. At may saksi ako, si Aling Nena, na nakakita sa iyong nilalagyan ng lason, ang gamot ko. Ang gat mata ni Karen ay lumawak. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. At saka ang mga pulis ay humawak sa kanyang mga braso. Karen Dela Cruz, sabi ng isang pulis. Inaaresto ka namin sa mga kasong attempted murder, adultery at fraud. Anton Villanueva, sabi ng isa pang pulis. Ikaw naman? Hindi, sigaw ni Anton, ang mga kamay ay nakataas. Hindi ko alam, wala akong alam sa plano. Pero alam mo ang relasyon, sabi ko, ang boses ay matatag. Alam mo na may relasyon ka sa kanya. Alam mo na niloko mo ako. Alam mo na ginamit mo ang sakit ko upang itago ang lahat. Ang mga mata ni Anton ay napuno ng luha. Ang kanyang mga tuhod ay lumuhod sa sahig. Camille, patawarin mo ako. Pakiusap. Hindi, sabi ko, ang boses ay malamig. Hindi ngayon, hindi pa. Ang mga pulis ay hinawakan si Anton at dinala siya palayo. Ang mga bisita ay nanonood, ang mga mata ay puno ng pagkagulat at awa. Si Doña Leticia ay umiyak, hindi dahil sa pagkawala ng anak, kundi dahil sa kahihiyan. Camille, tuwal. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito sila kalalim. Tiningnan ko siya, ang babaeng minsan kong itinuring na pangalawang ina, ang babaeng sumuporta sa aking pagbagsak. Ang aking puso ay puno ng sakit at galit, ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kayo mapapatawad ngayon. Sabi ko, ang boses ay mahina. Pero marahil, sa tamang panahon, yumakap ako kay Wina ng mas mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa akin, ang kanyang mga luha ay basa sa aking damit. Mommy, bulong niya. Uuwi na ba tayo? Oo, anak. Sabi ko, ang mga luha ay bumagsak. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo sa totoong tahanan natin. Ang pabaksista ay nagsimulang umalis, ang mga mata ay puno ng pagkagulat at awa. Si Attorney Ramon ay lumapit sa akin, ang mga mata ay puno ng paggalang. Camille, sabi niya, ang boses ay mahina. Nagawa mo ito. Nabawi mo ang lahat. Hindi pa, sabi ko, ang boses ay matatag. Hindi pa tapos ang laban, pero malapit na. Habang lumalabas ang lahat sa bahay, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na dumating. Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng bahay.
Bumaba ang isang lalaki matangkad, may suot na coat, ang mga mata ay matalim. Lumapit siya sa akin, ang mga kamay ay nasa bulsa. "Congratulations, Camille," sabi niya, ang boses ay mababa. Pero hindi pa tapos ang laban. Tiningnan ko siya, ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Sino ka? May kailangan kang malaman tungkol sa pagkamatay ng iyong ama," sabi niya, ang mga mata ay matalim. "May kaso akong hawak tungkol sa pagkamatay ng iyong ama na hindi pa naisasara." Ang mundo ay tila huminto. Ang lahat ng sakit, lahat ng tagumpay, lahat ng saya, lahat ay napalitan ng takot at pagkalito. "Ano? Ano ang ibig mong sabihin?" "Ako si Detective Reyes," sabi niya, ang boses ay seryoso. "At ang pagkamatay ng iyong ama, hindi ito aksidente. May pinatay sa kanya. At sa tingin ko alam mo kung sino." 6 na buwan na ang lumipas mula nang matapos ang lahat, ang mga pagdinig, ang mga kaso, ang mga luha. Ngayon nakaupo ako sa maliit na beranda ng aming bagong tahanan. Isang payak na apartment na puno ng liwanag at ng mga guhit ni Ina na nakadikit sa dingding. Hindi ito ang malaking mansyon ng mga Villanueva, ngunit sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman kong ito ang tunay kong tahanan. "Mami, pwede ba akong matulog sa tabi mo ngayon?" Napatingin ako kay Wina na nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto, hawak-hawak ang kanyang paboritong unan. 6 na taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi akma sa kanyang edad. "Sige anak," nakangiting sabi ko. "Pero sabi ko sa'yo, may sariling kwarto ka na." Lumapit siya sa akin, yumakap sa aking baywang. "Alam ko. Pero mas masarap matulog kapag katabi ka." Napapitlag ang puso ko. Sa loob ng 2 taon na nasa koma ako, hindi ko narinig ang mga salitang iyon mula sa kanya. Hindi ko naranasang yakapin siya sa gabi, kantahan siya ng pampatulog, o punasan ang kanyang luha kapag nagkakaroon siya ng bangungot. Ngunit ngayon narito na ako, at hindi ko nasasayangin ang isang segundo pa. Sige, bulong ko, hinalikan ng kanyang noo. "Pero isang gabi lang ha?" Ngumiti siya, ang mga mata ay kumikinang. "Salamat, Mommy." Nang gabing iyon, habang nakahiga kami sa aking kama, hawak-hawak ang kanyang maliit na kamay, naramdaman ko ang kapayapaang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ito ang kapayapaang dulot ng tagumpay, kundi ang kapayapaang dulot ng pagkakaroon ng dahilan upang bumangon sa umaga. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ako sa aking laptop sa kusina, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Marco, may dalang makapal na folder. "Ate," sabi niya, ngiting-ngiti. "Natapos na ang lahat ng legal na proseso. Ang bahay sa Laguna sa'yo na." Napahinto ako. Ang bahay sa Laguna, ang bahay na minana ko mula sa aming ama, ang bahay na sinubukang agawin ng mga Villanueva bilang bahagi ng kanilang ari-arian. Sa loob ng maraming buwan, nakipaglaban kami sa korte upang patunayan na ito ay akin, na ito ay pamana ng aking pamilya, hindi ng mga taong nagtangkang alisin ako sa sarili kong buhay. "Salamat, Marco," sabi ko, ang boses ay nanginginig. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Tumawa siya, inilapag ang folder sa mesa. "Wala kang gagawin kasi nandito lang ako palagi." Napansin niya ang mga guhit ni Wina sa dingding at ngumiti. "Galing ng anak mo ah. Mukhang nagmana sa'yo." Hindi naman natatawa, ang sabi ko, mas magaling pa nga siya sa akin. "Ate," sabi ni Marco, ang boses ay naging seryoso, "may gusto akong sabihin sa'yo. Simula noong araw na iyon sa bahay ng mga Villanueva, noong nailabas mo ang lahat ng ebidensya, hindi ako makapaniwala sa lakas ng loob mo. Hindi lahat ay kayang gawin ang ginawa mo." Tiningnan ko siya, ang mga mata ay napuno ng luha. "Kaya ko, Marco, dahil nandito ka. Dahil may taong naniniwala sa akin." Yumakap siya sa akin mahigpit. "Palagi, ate, palagi." Maya-maya pa may isa pang kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Elena, si Teresa, ang babaeng lumabas bilang tunay na tagapagmana ng mga Villanueva, kasama ang kanyang anak na si Beatrice. Dala nila ang isang lumang kahon. "Camille," sabi ni Elena, ang boses ay malambot. "Gusto kong makilala ni Wina ang kanyang totoong pamilya, ang pamilyang hindi niya nakilala." Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang larawan, mga litrato ng isang pamilya, mga mukhang hindi ko pa nakikita. May isang matandang babae na nakaupo sa isang tumba-tumba, isang lalaking nakangiti, habang hawak ang isang bata. "Ito ang pamilya ng aking ina," paliwanag ni Elena. "Ang mga Villanueva, ang totoong Villanueva. Ang mga taong nawala sa kasaysayan ng pamilyang yon." Kinuha ko ang isang larawan, pinagmasdan ito. May kakaibang koneksyon, isang pakiramdam na bahagi ako ng kwentong ito kahit na hindi ako kadugo nila. "Salamat, tita," sabi ko, ang boses ay mahina. "Mahalaga ito para sa amin."
Samantala sa labas, naririnig ko ang tawanan ni Yina at Beatrice. Naglalaro sila sa maliit na hardin humahabol nagtatago masaya. Sa unang pagkakataon, nakita kong may kaibigan si Wina, isang batang hindi konektado sa sakit at kasinungalingan ng nakaraan. Mami, sigaw ni Yina tumatakbo palapit sa akin. Tingnan mo, may nakita kaming paru-paro. Talaga nakangiting sabi ko, yumakap sa kanya. Anong kulay? Pula at may mga itim na batik, masiglang sabi niya. Gusto ko sanang hulihin pero sabi ni Beatrice hindi daw dapat kasi baka mawala ang kanyang pamilya. Napatingin ako kay Elena at ngumiti siya sa akin. Sa mga simpleng sandaling ito, naramdaman kong may pag-asa, hindi lamang para sa akin, kundi para sa aming lahat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon habang nagluluto ako sa kusina at si Wina ay natutulog sa sofa, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Doña Leticia, mas matanda, na mas mahina ang buhok, ay pumuti ang mga mata, ay may daladalang lungkot. Camille, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero gusto kong makita si ina. Kahit isang beses lang. Tumayo ako sa pintuan, hindi makapagsalita. Ang babaeng ito ang babaeng sumuporta kay Karen, ang babaeng tinawag akong pabigat. Ang babaeng itinuring akong hindi karapat-dapat sa kanyang anak ay nakatayo ngayon, sa harap ko nagmamakaawa. Matagal na katahimikan. Ang mga alaala ay bumalik, ang mga masasakit na salita, ang mga pagtinging puno ng paghamak, ang mga gabing nag-iisa ako sa ospital habang siya ay kasama ni Karen sa bahay. Maari niyo siyang makita, sabi ko, ang boses ay matatag. Pero sa mga kondisyon ko, napaluha siya, ang mga kamay ay nanginginig. Salamat sa pagkakataon. Huwag niyong pasalamatan ako, putol ko. Ginagawa ko ito para kay Wina, hindi para sa inyo. Kailangan niyang malaman na may lola siya. Pero kung sasaktan ninyo siya, kung gagawin ninyo siyang kasangkapan ng inyong kasinungalingan, hindi ko kayo magdadalawang isip na tanggalin sa kanyang buhay. Tumango siya, ang mga luha ay bumagsak. Naiintindihan ko, Camille. Nang pumasok siya sa aming bahay, napanood ko siyang lumapit kay Wina na kakagising pa lamang. Ang bata ay nagulat, hindi siya nakakita ng lola sa loob ng maraming buwan. Inasabi ko, ang boses ay malambot. Ito si Lola Leticia, gusto kanyang makita. Tiningnan ni Wina si Leticia, ang mga mata ay nag-aaral. At saka dahan-dahan ngumiti siya. Lola, napahagulhol si Leticia, yumakap kay ina ng mahigpit. Oo anak, lola mo ako. Pasensya na sa lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may nagbago, hindi lamang kay Leticia kundi sa akin. Hindi ko siya mapapatawad ngayon. Ngunit marahil sa tamang panahon, ang sugat ay maghihilom. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Detective Reyes, ang lalaking lumapit sa akin. Noong gabi ng pag-aresto, ang lalaking may dalang mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Camille, sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Dinala ko siya sa sala, inalalayan ang sarili. Ano po iyon? Umupo siya, inilapag ang isang folder sa mesa. Natapos na namin ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Ang mundo ay tila huminto. Ang lahat ng sakit, lahat ng tagumpay, lahat ng saya, lahat ay napalitan ng takot at pagkalito. At ano ang nalaman ninyo? Binuksan niya ang folder, kumuha ng ilang dokumento. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. May nag-utos nito at ang taong iyon ay konektado sa pamilya Villanueva. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang kulog. Ang aking mga tuhod ay nanghina, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagkamatay ng iyong ama, ang aksidente sa sasakyan, ay hindi natural. Paliwanag niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. May ebidensya kami na may nag-utos nito. At sa tingin ko, alam mo kung sino. Tiningnan ko siya, ang mga mata ay puno ng luha. Ang mga alaala ay bumalik, ang aking ama, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga payo. At saka ang araw ng kanyang pagkamatay, ang tawag sa telepono, ang pagmamadali sa ospital, ang katahimikan. Sinubulong ko, ang boses ay halos hindi marinig. Sino ang nag-utos? Tiningnan ako ni Detective Reyes, ang mga mata ay puno ng awa. Kailangan kong ipakita sa iyo ang ilang dokumento. Ngunit bago ko gawin iyon, kailangan kong malaman, handa ka bang harapin ang katotohanan? Ang aking puso ay kar. Tumingin ako sa sofa kung saan natutulog si Wina, ang kanyang maliit na kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay mahimbing. Ang aking anak, ang aking dahilan upang lumaban. O, sabi ko, ang boses ay matatag. Handa ako. Ngunit sa loob nanginginig ako.
Hindi ako sigurado kung handa ba talaga ako, hindi sigurado kung kaya ko pang harapin ang isa pang kasinungalingan, isa pang sakit, isa pang laban. Ngunit para kay Wina, para sa aking anak, kakayanin ko. Tumayo ako, lumapit sa bintana, nakatingin sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap ang buwan, buwan ay maliwanag. At sa aking puso naramdaman ko ang presensya ng aking ama, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga salita. Para sa iyo itay bulong ko, hindi pa tapos ang laban. Pero sa pagkakataong ito hindi ako nag-iisa. Narinig ko ang paggalaw sa sofa. Lumingon ako at nakita ko si Wina na nagising ang kanyang mga mata ay inaantok. Mami, bakit kayo malungkot? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Napangiti ako, lumapit sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Hindi ako malungkot, anak. Masaya ako kasi nandito ka. Yumakap siya sa akin, ang kanyang maliit na katawan ay mainit. Mahal kita, Mommy. Napaluha ako, hinalika ng kanyang noo. Mahal din kita, anak. Higit sa lahat. Sa sandaling iyon naramdaman kong handa na ako. Handa akong harapin ang katotohanan, handa akong lumaban muli. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking ama at para sa aking anak. Ang kwento ay hindi natatapos dito. May mga laban pang darating. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Camille. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang dulo ng mahabang daan. Ngunit sa totoo lang, ito pa lamang ang simula ng mas maliwanag na umaga para kay Camille at Ina. Naiwan tayong nakatayo sa bintana, kasama si Camille nakatingin sa langit na puno ng mga bituin. Hawak ang kamay ng kanyang anak, at sa kanyang dibdib ay isang bagong laban na naghihintay. Ang katahimikan ng gabing iyon ay hindi katahimikan ng pagtatapos, ito ang paghinga bago ang isa pang pagtalon. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiis. Nasamahan si Camille sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon. Alam ninyo, habang isinusulat ko ang mga huling eksena, lalo na ang sandaling iyon na nagsigawan si Hina ng, "Si mommy ko yan," hindi ko maiwasang mapaluha sa harap ng aking computer. Hindi ko alam kung naramdaman ninyo ang bigat ng sandaling iyon, ngunit para sa akin iyon ang pinakamahalagang tagpo sa buong kwento. Hindi dahil sa panalo si Camille, kundi dahil sa tagpong iyon, napatunayan nating ang puso ng isang bata ay hindi kailanman malilinlang. Ang 6 na taong gulang na Wina na halos 2 taong tinuruan na tawaging mommy si Karen ay nasa kanyang maliit na dibdib ang katotohanang hindi kayang burahin ng sinuman. Naisip ko habang isinusulat ang bahaging iyon sa totoong buhay, gaano kadalas nating binabaliwala ang nararamdaman ng mga bata. Iniisip nating hindi nila naiintindihan, hindi nila alam. Ngunit ang totoo, ang mga bata ay parang mga espongha, hindi lamang sa kaalaman kundi sa emotion. Nararamdaman nila ang kasinungalingan bago pa man nila ito mabigyan ng pangalan. Nakikita nila ang pagbabago sa boses, sa tingin, sa hawak ng kamay. At ito ang isang bagay na natutunan ko sa kwentong ito. Huwag nating maliitin ang kakayahan ng isang bata na makakita ng katotohanan. Minsan sila pa nga ang pinakamatapat na saksi dahil hindi pa nila natutunang magkunwari para sa kapakanan ng iba. Ngayon mga kaibigan, nais kong itanong sa inyo, habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito, saan kayo naroroon? Nasa inyong kwarto ba, nakahiga sa kama habang nagpapahinga mula sa nakakapagod na araw? O nasa commute kayo, pauwi nakikinig habang nakasandal sa bintana ng bus o tren? Ano man ang inyong ginagawa sa sandaling ito, nais kong malaman ninyo, may kwento rin ba kayo na katulad ni Camille? May pagkakataon ba sa inyong buhay na kayo ay minahal, sinaktan, at pinagkanulo ng taong pinagkatiwalaan ninyo? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Camille, kung kayo ang nagising mula sa isang mahabang pagkawala, at nakita ninyong may pumalit na sa inyong lugar, ano ang gagawin ninyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment section dahil dito sa ating komunidad, laging may handang makinig. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Baka may iba pa tayong matulungan na dumadaan sa katulad na pagsubok. Sa huli, nais ko kayong iwanan ng ganitong mensahe. Ang buhay ay parang isang mahabang pagguhit. May mga bahaging maliwanag at makulay, ngunit may mga bahaging madilim at tila wala ng pag-asa. Ngunit tandaan ninyo, kahit gaano pa kakapal ang dilaw na pintura na ibinuhos sa inyong likhang sining, hindi nito mabubura ang mga linyang minarkahan ninyo ng inyong sariling mga kamay. Ang inyong kwento, ang inyong pag-iral, ang inyong pagmamahal, ito ang mga linyang hindi kayang burahin ng sinuman.
At tulad ni Camille, kahit na tila nagising kayo sa isang mundong hindi na ninyo nakikilala, kilala may kapangyarihan kayong muling iguhit ang inyong hinaharap, hindi para sa iba, kundi para sa inyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway maging gabay ninyo ang katatagan ni Camille sa inyong sariling paglalakbay. Mag-ingat kayo palagi at huwag kalimutang pahalagahan ang inyong sarili dahil karapat-dapat kayong mahalin ngayon at magpakailanman. Titulo ng kwento. Ang mga linyang hindi mabubura pagbangon ni Camille, ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga karanasan ng tunay na buhay handog, sa lahat ng mga nakaranas ng pagsubok sa pamilya at pag-ibig sa pag-asa na sila ay lumakas at patuloy na hahanap ng kanilang kaligayahan. Paalala lamang, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manira o mang-atake ninuman. Ang kwento ay likha para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ito ay isang natatanging likha na binigyang diin at sinuri at ang karapatang-ari ay pagmamay-ari ng channel na ito, mangyaring huwag i-re-upload ng walang pahintulot.